Si Cheese ay isang nakalimutan at hindi na-rate na babae sa lipunan. Literal na wala siyang kasama simula nang mamatay ang kanyang ina. Dahil walang mag-aalaga sa kanya ibinebenta siya sa isang pribadong auction. Lahat ay tumatawag sa kanilang mga presyo. Kapag ang isang medyo kakaibang individual si Elias ay pumasok sa silid upang magbid ng 5 milyong pound sa babae. Nang walang pagtutol nakuha ni Elias ang babae bilang kanyang pag-aari. Matapos makumplito ang mga papeles inilabas siya ni Elias sa gusali. Habang naglalakad sila palabas narinig ni Cheese ang ilang mga tao na tumutukoy sa kanya bilang isang slave beggy. Pagdating sa lobby tinanggal ni Elias ang kanyang saplot upang ipakita ang kanyang bonehead. Napaka-cool ni Cheese at hindi man lang nagpapakita ng anumang senyales ng takot dito. Tila si Cheese ay nagtataglay ng isang kawili-wiling kapangyarihan kung kaya't siya ay naging malayo sa mundo. Wala siyang kaibigan o kahit sinong malapit sa kanya. Nilapitan ni Elias si Cheese at nag-activate ng teleportation magic na nagpapadala sa kanila sa kanyang bahay. Ang unang bagay na ginawa ni Elias ay pinuputol ang mga tanikala sa leeg ni Cheese na sinasabi sa kanya na hindi na siya alipin. Pagkatapos ay nalaman ni Cheese na si Elias ay isang salamangkero. Dinala si Cheese sa banyo para maghilamos. Naliligo siya nang pumasok sa silid ang isang grupo ng mga diwata. Sinabi nila kay Cheese na kapitbahay niya sila. Nalaman din niya na siya ay isang kawili-wiling nilalang na tinatawag na slave beggy na umaakit sa supernatural. Pagkatapos niyang maligo sinamahan ni Cheese si Elias sa sala. Pagkatapos ay ipinaalam ni Elias sa kanya ang kanyang desisyon na gawin siyang kanyang apprentice. Ipinakita rin niya sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mage habang ginagamit niya ang kanyang magic power. Tiniyak ni Elias kay Cheese na siya ay magiging isang mahusay na salamangkero dahil nakikita niya ang potensyal sa kanya. Sa isang twist ng mga bagay sinabi ni Elias kay Cheese na siya ay higit pa sa isang apprentice. Sa katunayan itinuturing ni Elias si Cheese bilang kanyang pamilya. Sinabi ni Elias sa dalaga na malaya siyang umasa sa kanya sa tuwing mahalaga ito. Inilagay ni Elias ang isang inukit na bato sa leeg ni Cheese na sinasabi sa kanya na paprotektahan siya nito. Pagkatapos nito ipinakita ng dalagang si Silver si Cheese sa kanyang silid. Naghahanda ng matulog si Cheese nang magpakita ang isa sa mga diwata. Iminungkahi niya na sundan siya ni Cheese sa isang nightwalk. Nakita sila ni Elias na umaalis ng bahay ngunit nagpa siya na huwag kumilos dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Dinala ng diwata si Cheese sa kagubatan habang nagkukwento tungkol sa supernatural. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Cheese na napakalayo na nilang nilakad patungo sa kagubatan. Iminungkahi niya na bumalik sila ngunit pinipigilan siya ng diwata. Sinabi sa kanya ng diwata na malayo na ang kanilang narating para makabalik na. Sinusubukan pala ng diwata na dalhin si Cheese sa sariling bayan. Nangako na siya sa kanyang mga tao na dadalhin niya si Cheese at hindi niya sisirain ang pangako. Ngayon tiniyak ng diwata kay Cheese na pakikitunguhan siya ng maayos sa kanilang sariling bayan. Nakatutokso kay Cheese ang alok na ito dahil wala siyang kasama sa mundong ito at ang pagkuha ng pagkakataong maging bahagi ng mas malaking pamilya ang gusto niya. Papasok na si Cheese sa portal nang biglang magbago ang isip niya. Napakahigpit ng hawak niya sa braso para saktan ang sarili para lang maibalik ang sarili sa dati niyang sarili. Sinabi niya sa mga diwata na hindi na siya interesadong sumama ulit sa kanila dahil kailangan na niyang umuwi. Nang ipaalala sa kanya ng diwata na wala na siyang dahilan para bumalik kay Elias tumutol si Cheese. Sinabi ni Cheese sa mga diwata na si Elias ang nag-iisang tao na nagtrato sa kanya na parang tao. Nangako pa siyang maging pamilya niya na talagang gusto ni Cheese. Sa sandaling iyon lumitaw si Elias sa likuran nila inagaw si Cheese mula sa mga diwata. Laking gulat ng mga diwata nang makita si Elias at tinanong nila ito kung paano niya sila natunton. Tracking device din pala ang batong suot ni Cheese hindi lang protective item. Pagkatapos ay sinabihan ni Elias ang mga diwata na umatras na nangangakong patatawarin sila sa pagkakataong ito. Tinanggap ng mga diwata ang kagandahang loob ni Elias at umalis sa eksena. Pagkaalis nila niyakap ni Elias si Cheese sinabihan siyang mag-ingat. Pagkatapos ay binuhat niya siya at pauwi na sinabi ni Elias kay Cheese ang plano niyang pakasalan siya. Gusto niyang maging apprentice niya si Cheese pero at the same time may balak siyang gawing nobya ang dalaga. Kinaumagahan nagpakita ang kasambahay upang gisingin si Cheese sa kanyang silid. Dinala niya si Cheese kay Elias at ipinaalala nito kay Cheese ang sinabi sa kanya ni Elias noong nakaraang gabi. Iniisip ni Cheese kung kaya ba niyang seryosohin si Elias. Naiintindihan niya ang lalaki ngunit gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito.
Pagkatapos nilang kumain iminungkahi ni Elias na sundan siya ni Cheese upang mamili sa labas. Habang naglalakad sila sa mga lansangan ng London napagtanto ni Cheese na hindi na parang buto ang ulo ni Elias. Napansin ni Elias ang pagkagulat ng dalaga at sinabi nito sa kanya na gumagamit siya ng mahika para gumawa ng peking mukha. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang bookstore kung saan nakilala nila ang attendant na si Angelica. Magkaibigan sina Angelica at Elias at dumating si Elias para ipakita sa ginang kung sino ang bago niyang apprentice. Nagawa ni Angelica na palabasin si Elias sa kwarto para makapag one-on-one talk siya sa dalaga. Sinabi ni Angelica kay Cheese ang tungkol sa kanyang trabaho at sa panahon ng pagpapakilala ang anak na babae ni Angelica ay dumarating ngunit sinabi sa kanya ni Angelica na umalis. Sinabi ni Angelica kay Cheese ang tungkol sa mahika at ang mga himalang nilikha nito. Si Cheese ay nasa sabik tungkol sa mahika at nais niyang subukan ito. Nagpa siya si Angelica na pagbigyan ang kanyang hiling. Tawag ni Angelica sa kanyang pamilyar na si Hugo. Lumilitaw si Hugo sa silid upang tumulong sa buong mahiwagang bagay. Binigyan si Cheese ng kristal at sinabihan siya ni Angelica na itoon ang kanyang isip para isipin ang paborito niyang bulaklak. Ginawa ni Cheese ang sinabi ngunit nagulat si Angelica mas makapangyarihan si Cheese kaysa sa inaakala niya. Halos ay freeze ni Cheese ang silid ngunit dumating si Elias sa tamang oras upang pigilan ito. Hinimok ni Elias si Angelica na huwag turuan si Cheese ng mga bagay sa likod niya. Hinihiling ni Angelica na malaman kung ano si Cheese at sa wakas ay naging malinis na si Elias na siya ay isang slave beggy. Humingi ng paumanhin si Cheese sa ginawa niyang gulo ngunit inaliw siya ni Angelica na sinasabi sa kanya na kasalanan ni Elias ang lahat. Matapos makumplito ang kanilang deal ni Angelica umalis si Elias at ang kanyang apprentice. Sa kanilang pag-uwi nagtanong si Elias tungkol sa mga magulang ni Cheese. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Cheese na hindi niya alam ang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama ngunit ang kanyang ina ay 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Sa katunayan namatay ang kanyang ina sa harap niya mismo. Dumating ang dalawa sa bahay upang makita na ang isang pari si Simon mula sa simbahan ay naghihintay na sa kanila. Dumating si Simon upang tingnan si Cheese mula nang malaman niya ang bagong apprentice ni Elias. Sina Simon at Elias ay nagkakasundo kaya walang masamang dugo sa pagitan nila. 2 oras na silang naghihintay ni Simon ngunit sa wakas ay may pagkakataon na siyang makapasok sa silid. Matapos ihain si Simon ng tsaa pabiro niyang sinabi kay Cheese na malaya siyang pumunta sa simbahan kung sakaling mapunit si Elias sa kanyang laman. Sa wakas ay isiniwalat ni Simon kung bakit siya naroroon. Ipinadala siya ng simbahan upang suriin si Elias. Si Elias ay hindi gumawa ng anumang hakbang sa loob ng mga dekada ngunit sa wala saan siya ay nakakuha ng kanyang sarili ng isang apprentice. Nais malaman ng simbahan kung mayroong anumang bagay sa likod nito. Matagal nang nabubuhay si Elias at wala siyang isyu sa simbahan. Inaasahan niya na ang simbahan ay walang pagdududa tungkol sa kanya ngunit ito ay kung ano ito. Matapos iharap kay Elias ang mga liham mula sa simbahan umalis si Simon. Habang papalayo si Simon ipinaalam ni Elias kay Cheese na ang Britain ay isang mayamang lupain pagdating sa mahika at dapat siyang maging handa. Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa dalaga na ang kanilang honeymoon ay magiging sa anyo ng mga gawain. Ang susunod nilang gawain ay ang pagpunta sa Iceland. Nais ni Elias na suriin ang mga dragon na naninirahan sa lugar upang matiyak na walang problema. Nakatayo si Elias palayo kay Cheese nang biglang lumitaw ang isang dragon at ang sakay nito. Sinunggaban ng dragon si Cheese bago pa magawa ni Elias ang anuman. Pagkatapos ay sinabi ng rider kay Cheese na dadalhin niya siya sa lupain ng mga dragon. Hindi nagtagal nakarating sila sa lupain ng mga dragon. Nakatingin si Cheese sa malayo upang makita ang mga dragon na tumatakbo sa paligid. Nahulog si Cheese sa lawa sa tabi nila ngunit sa halip na lumutang patuloy lang siyang nahuhulog. Nang sa wakas ay bumangon siya mula sa tubig nakita niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang napakatandang dragon. Parang kilala ng dragon kung sino siya. Sinabi ng Dragon Rider kay Cheese ang tungkol sa lahi ng dragon at kung bakit siya interesado sa kanya. Mukhang hindi masamang tao ang Dragon Rider at nararamdaman pa niya ang presensya ni Elias. Dahil nagtatrabaho si Elias sa mga anino sumulpot siya sa likod ni Cheese. Si Cheese ay malamig ngunit ito ay wala para kay Elias dahil madali niyang pinainit ang babae gamit ang kanyang mahika sa apoy. Pagkatapos ay ipinakilala ni Elias si Cheese sa Dragon Rider. Ang kanyang pangalan ay Lindell at siya ang pangunahing tagapag-alaga ng dragon.
Isa rin siyang salamangkero ngunit ang kanyang trabaho ay sa mga dragon na nakatago sa mga ordinaryong tao. Umalis sina Elias at Lindell para pag-usapan ang mahahalagang bagay habang nakikipaglaro si Cheese sa mga batang dragon. Mabilis na nakasama ni Cheese ang mga dragon at pagkatapos makatulog ang mga bata tiningnan ni Cheese ang matandang lalaki. Ang pangalan ng dragon ay Neven at dahil sa kanyang katandaan hindi na siya makakalipad muli. Sa katunayan malapit na siyang maging puno. Maraming puno sa lugar at ito ay mga dragon. Nag-aalala si Cheese tungkol sa dragon ngunit tiniyak ng dragon sa kanya na hindi siya natatakot sa kamatayan. Hindi sila tulad ng mga tao na takot mamatay. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga dragon sa kanilang pinakamahusay na buhay upang hindi sila magsisi kapag dumating ang kamatayan. Lumapit si Cheese sa dragon at sa pamamagitan ng paghawak sa dragon nababasa ni Neven ang isip ni Cheese. Tila nais ni Cheese na mamatay din siya. Ang dragon ay nagbabala sa kanya laban dito na sinasabi sa kanya na huwag inggit sa patay. Dahil wala si Neven kung ano ang kinakailangan upang lumipad muli nagpasya siyang ipakita kay Cheese kung ano ang pakiramdam ng lumipad sa kanyang isip. Nag-uugnay ang kanilang mga isip sa isa't isa at dinala ni Neven si Cheese sa langit. Hinawakan ni Cheese ang dragon habang lumilipad siya sa kalangitan. Sabay silang nakatingin sa magandang paglubog ng araw. Nalulubog si Neven sa magandang sandali habang unti-unting nawawala ang pagkakahawak niya sa buhay. Si Neven ay mapayapang pumasa habang konektado sa isip ni Cheese. Pinapanood ni Lindell at Elias si Cheese na ipinadala ang dragon sa kabilang buhay. Tiwala si Lindell na magiging kapaki-pakinabang si Cheese sa kanila kapag naging salamangkero na siya. Gayunpaman tila isang masamang kapalaran ang naghihintay kay Cheese kung magpapatuloy siya sa landas na ito. Iminumungkahi ni Lindell na alisin siya ni Elias sa landas bago pa huli ang lahat. Pasimpleng lumalayo si Elias habang sinasabi ito sa kanya ni Lindell. Alam na ni Elias ang lahat ng ito ngunit tila hindi siya nag-aalala. Makakaasa lang si Lindell na lumaki si Cheese bilang isang kahangahangang tao. Sa mga huling sandali ng dragon nagpapasalamat siya kay Cheese sa pagbibigay ng napakagandang pagtatapos para sa kanya. Nagsisimulang tumubo ang mga sanga ng mga puno sa dragon upang ipakita na ito na ang wakas. Hinikayat ni Neven si Cheese na putulin ang isang sangay mula sa kanya kapag sa wakas ay nangangailangan siya ng isang tauhan. Pagkaraang pumanaw si Neven lumapit si Elias sa dalaga sinabi sa kanya na siya ay mapalad na nasaksihan ang isang bagay na kasing ganda ng pagkamatay ni Neven. Hindi maraming tao ang nakakasaksi nito sabi niya. Mukhang malungkot si Cheese ngunit sinabi sa kanya ni Lindell na walang dahilan para maging malungkot. Maaaring pumasa na si Neven ngunit gumaganap pa rin siya ng malaking papel sa kabuhayan ng kalikasan. Idinagdag ng tagapag-alaga na ang mga dragon ay mainam na maging isa sa kalikasan sa pagtatapos ng kanilang buhay. Pagkatapos ay tiniyak ni Elias kay Cheese na babalik sila para putulin ang isang sangay para gumawa ng staff para kay Cheese kapag kailangan niya ito. Nang sila ay aalis na si Cheese ay nakaramdam ng pagkahilo at siya ay nahimatay. Siguradong pagod na pagod siya sa pagmamasid sa magandang tanawin kasama si Neven. Nang magising si Cheese napadpad siya sa tren kasama si Elias. Sinabi sa kanya ni Elias na papunta na sila sa susunod nilang destinasyon. Ito ay isang tren na para lamang sa supernatural. Hindi nagtagal dumating ang konduktor para sabihin kay Elias na may bisita siya. Maya-maya ay pumasok ang isang nagsasalitang pusa sa sopa. Binati niya si Elias bago lumapit kay Cheese at humiga sa kondongan nito. Ipinahayag ng pusa na nasa ikapitong buhay na siya. Dalawa pang pagkamatay at wala na siya. Tila ang mga pusa ay may sariling lipunan din at ang pusa ay ipinadala ng hari ng mga pusa upang sunduin si Elias. Pagdating sa altar napansin ni Cheese na maraming pusa sa nayon. Inihayag ng messenger cat na ang lugar ay itinuturing na kaharian ng mga pusa kaya naman maraming pusa doon. Napakabilis na kumalat ang salita dahil alam na ng mga pusa ang pagiging apprentice ni Elias kay Cheese. Sina Elias at Cheese ay dumaan sa isang babaeng nakasuot ng hood ngunit napansin ni Cheese ang isang malamig na bagay tungkol sa babae. Ilang sandali pa nakilala nila ang hari ng mga pusa si Molly. Natutuwa si Molly na makita si Elias dahil mas gusto ng mga pusa ang mga salamangkero kaysa mga mangkukulam. Ipinaalam ni Molly kay Elias na may problema ang kanilang kaharian dahil may kakaibang nangyayari. Ang may-ari ni Molly ay lumabas ng bahay para alagangin ang pusa at sa paghusga sa paraan ng pagkilos ng babae makikita ni Cheese na si Molly at ang babae ay medyo malapit. Nawala si Elias sa eksena nang magpakita ang dalaga.
Pagkaalis niya bumalik si Elias. Ibinunyag ni Elias na ang mga bata ay walang magic ngunit mayroon silang malakas na kaugnayan sa pagdama ng supernatural. Nakikita sana siya ng may-ari ni Molly kung hindi siya naging maingat. Napansin ni Elias ang kakaibang presensya sa nayon at umalis siya upang mag-imbestiga habang nananatili si Cheese kasama ang mga pusa. Habang naglalakad sila sa kakahuyan sinabi ni Molly kay Cheese na minsan ay may isang lalaki na nasisiyahan sa walang buhay na mga pusa. Ang dating King of Cats ang nagrally sa iba pang mga pusa para pabagsakin siya. Ang hari ng mga pusa ay hindi nag-atubiling isakripisyo ang kanilang sarili pagdating sa pagprotekta sa kaharian inihayag ni Molly. Pagkatapos ay dinala ni Molly si Cheese kung saan niya makikita ang problema. May presensya ng isang itim na alkytra na sinusubukang makatakas. Tinawag ni Molly ang katiwalian na ito at sinabi kay Cheese na hindi nila dapat hayaang makatakas ang kasamaan. Maya-maya lang lumitaw ang nakahod na babae kanina at hinawakan si Cheese. Dinala niya siya sa tubig at itinapon. Habang lumulubog si Cheese sa ilalim ipinakita sa kanya ang larawan ng mag-asawang Mina at Matthew. Tila may sakit si Mina na pinipilit siyang manatili sa bahay. Sinabi ni Matthew kay Mina na ang isang mangkukulam ay nasa bayan at plano niyang hilingin sa kanya na tulungan sila. Si Mina ay may puting pusa si Tim na laging nasa tabi niya. Pagkatapos ay bumalik si Cheese sa tubig kung saan nakaharap niya si Mina. Sinabihan siya ni Mina na tumulong sa pagpatay sa kasamaan. Ayaw din ni Mina na makatakas ang kasamaan dahil sa kanya nagsimula ang lahat. Noon lang inilabas ni Elias si Cheese sa tubig. Kinumpirma ni Elias na mayroong magic sa paglalaro na nangangahulugan na mayroong isang taong sumusubok na humadlang sa kanilang paraan. Pagkatapos ay sinabi ni Elias kay Cheese na siya ang maglilinis sa umuusbong na kasamaan. Mas gugustuhin ni Elias na gawin ito ngunit ang kanyang uri ng mahika ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Ito ang unang gawain ni Cheese at determinado siyang lutisin ito upang hindi mabaigo si Elias sa kanya. Nang magkasundo na sila sinabi ni Elias kay Molly na ang paglilinis ay magaganap sa hating gabi. Lingid sa kanilang kaalaman naririnig sila ng nakahod na babae mula sa kanyang pinagtatagwan. Hindi rin siya nagtatrabaho mag-isa. Pagsapit ng hating gabi inihahanda na ni Elias ang lahat ng kailangan nila. Binigyan si Cheese ng isang puno ng bulaklak upang magsilbi bilang kanyang tauhan. Nasa Cheese ang lahat ng kailangan niya para magawa ang trabaho. Ang natitira na lang ay ang kanyang kalooban at determinasyon na matupad ito. Nagbihis si Cheese at naglakad patungo sa itim na alkytran. Bago pa man siya makapagsimula ng anuman dumating ang nakahod na babae at ang kanyang amo. May hawak na kutsilyo ang ginang sa lalamunan ni Cheese habang kinukuha ng kanyang amo ang diwata na nagpaplanong tulungan si Cheese. Nandoon ang dalawa para pigilan si Cheese na sirain ang itim na alkytran. Kilala ni Elias ang lalaki at ang pangalan niya ay Renfred. Isa siyang mangkukulam hindi katulad ni Elias. Lumilikha din si Renfred ng panibagong curiosity kay Cheese nang tawagin niya si Elias ng isa pang pangalan bilang Mary Alice. Lumingon si Renfred kay Elias para tanungin ito kung nasabi na ba niya kay Cheese ang kapalarang naghihintay sa kanya. Nagulat si Cheese sa narinig dahil hindi pa napag-usapan ni Elias ang ganito sa kanya. Ito ang sandali ng katotohanan at malalaman na ni Cheese kung nagsisinungaling si Elias sa kanya o hindi. Nalaman ni Cheese na ang kanyang kalikasan bilang isang pumatay ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang mataas na halaga ng mahiwagang kapangyarihan ngunit bilang kapalit ito ay nakakaapekto sa kanyang katawan. Tila masyadong maaga si Cheese kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng labis. Sinabi ni Renfred na pinananatili lamang siya ni Elias dahil sa kanyang sariling pag-uusisa. Binasag ni Renfred ang pendant na bato sa leeg ni Cheese na sinasabi sa kanya na pinalaya niya siya kay Elias. Sa halip na makipagtulungan si Cheese sa kanila kung mawala si Cheese sinabi sa dalawa na si Elias lang ang tumawag sa kanyang pamilya. Wala siyang pakialam kung nagsisinungaling si Elias sa kanya o hindi. Inilabas ni Cheese ang kanyang mahiwagang kapangyarihan na nagpa-address kay Renfred at sa kanyang assistant. Gayunpaman pinigilan siya ni Elias bago niya saktan ang dalawa. Sinabi ni Elias kay Cheese na tumuon sa paglilinis habang nakikipag-usap siya kay Renfred at sa kanyang katulong. Sina Molly at ang diwata ay sumama kay Cheese sa paghabol sa Black Tar. Sinipsip ng Black Tar ang tatlo na ipinapakita sa kanila ang kanyang mga alaala. Natagpuan ni Matthew ang batang mangkukulam sa loob ng tavern. Nilapitan niya ito humihingi ng tulong tungkol sa kalusugan ng kanyang asawa. Sumang-ayon ng mangkukulam na tumulong ngunit hiniling na makita ng personal si Mina.
Desperado para sa tulong si Matthew ay sumang-ayon dito. Matapos masuri ng mangkukulam si Mina, tinawag niya si Matthew sa labas upang sabihin sa kanya na wala silang magagawa para kay Mina. Sinabi niya kay Matthew na si Mina ay ipinanganak sa ganoong paraan at ilang taon na lang ang natitira upang mabuhay. Ayaw ni Matthew na mamatay ang kanyang asawa at nakiusap siya sa mangkukulam na gumawa ng paraan. Pagkatapos ay tinanong ng mangkukulam si Matthew kung gusto ng kanyang asawa ang mga pusa. Sinabi ng mangkukulam kay Matthew na kakailanganin nila ang mga pusa dahil mayroon silang 9 na buhay. Di nagtagal pagkatapos nito nagsimulang mapansin ng mga taga-nayon ang mabilis na pagdami ng populasyon ng daga habang ang mga pusa ay lumiliit sa bilang. Isang araw sinundan ni Mina ang kanyang asawa sa kagubatan dahil doon ito nagpalipis ng oras. Nakahanap si Mina ng isang malaglag sa kagubatan at sa kanyang labis na pagkabigla nakita niya ang kanyang asawa na walang buhay na mga pusa. Kapos si Mina sa mga salita ngunit sinabi sa kanya ni Matthew na pinapatay niya ang mga pusa upang gawing gamot para kay Mina. Tumakbo si Mina patungo kay Matthew, sinabi sa kanya na nagkamali siya ng desisyon. Gayunpaman si Matthew ay impyerno na iligtas ang kanyang asawa at wala siyang pakialam. Maya-maya lang ay lumitaw ang mangkukulam sa likuran nila. Hinawakan niya si Mina habang binubuhos ni Matthew ang gamot sa bibig niya. Nilunok ni Mina ang gamot ngunit sa halip na gumaling ang likido ay tumutugon sa pinakamasamang paraan. Mahigpit na hinawakan ni Mina si Matthew bago sumabog sa makapal na likido. Naiwan si Matthew sa pagkabigla ngunit ang mangkukulam ay hindi nagpapaganda ng mga bagay. Umalis na lang siya pagkatapos sabihin na nabigo ang kanyang eksperimento kaya kailangan niyang magpatuloy. Pagkaalis ng mangkukulam tumayo si Matthew para pumatay ng maraming pusa dahil baliw na siya. Gayunpaman si Tim ay ang hari ng mga pusa noon at hindi siya handang payagan si Matthew na patuloy na gumawa ng mga kabaliwan. Inatake ni Tim si Matthew at ibinaba siya. Si Matthew ay isa ng demonyo at si Tim ay hindi makatayo habang ang lalaki ay patuloy na tumitawid sa kanila mula sa listahan ng buhay. Ang kawalan ng kakayahan ni Matthew na makahanap ng kapayapaan ang dahilan kung bakit siya ang naging korupsyon. Mahal na mahal ni Matthew ang kanyang asawa kaya mananatili lamang siyang mag-isa nang wala siya. Matapos makita ni Cheese ang lahat ng ito, nakiusap ang espiritu ni Mina kay Cheese na sirain sila. Naniniwala si Mina na walang paraan para mahanap nila ni Matthew ang kapayapaan kaya naman kailangan nilang sirain. Kasama rin dito ang mga kaluluwa ng mga pos ang pinatay. Sa sandaling iyon nag-aalok si Molly na gabayan si Mina at ang mga apektadong kaluluwa sa kung saan sila dapat naruroon. Nasa ika-9 na buhay na si Molly at parang wala siyang pakialam. Gayunpaman hindi ito gusto ni Cheese. Alam niyang mahal siya ng may-ari ni Molly na nangangahulugang ang kamatayan ni Molly ay magdadala lamang ng sakit sa kanyang may-ari. Handa nang mamatay si Molly dahil marami na siyang magagandang alaala kasama ang kanyang may-ari. Malapit nang maglakbay si Molly nang may pumasok na ideya sa isip ni Cheese. Plano ni Cheese na gamitin ang salamangka ng diwata upang ipadala si Mina sa isang mapayapang lugar tulad ng pagpapadala ng mga buto sa kung saan sila dapat tumubo. Ang kailangan lang gawin ni Mina ay magpa-picture kung saan niya gustong pumunta at tapos na ito. Ginawa ito ni Mina at gamit ang magic ng diwata napadpad siya sa isang bukid ng magagandang bulaklak. Tumingin si Mina sa malayo para makita ang kanyang kataypan na si Matthew na naghihintay sa kanya. Tumakbo si Matthew papunta sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Nagpapasalamat si Mina kay Cheese para sa kanyang tulong bago sila lumutang si Matthew upang makahanap ng kapayapaan. Pagkatapos ng misyon naiwan si Cheese na magtaka kung kailan siya mamamatay. Samantala nakikipag-usap pa rin si Elias kay Renfred nang alisin ni Cheese ang Black Tar. Dahil nalutas na ang kaso nagpa siya si Renfred na mag-pull out. Sinabihan niya si Elias na mag-ingat dahil napakaraming tao ang gustong kunin si Cheese. Sinabi ni Renfred kay Elias na wala na siyang gamit para sa dalaga bago nawala sa eksena kasama ang kanyang katulong. Pagkaalis niya sinabi ni Elias kay Cheese na may mali dahil sa huling pagkakataon na nakita niya si Renfred mayroon siyang 2 braso ngunit nawala ang isang braso niya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Cheese si Elias kung kailan siya mamamatay. Ibinunyag ni Elias na may 3 taon si Cheese kung walang gagawin tungkol dito. Gayunpaman hindi ito hahayaang mangyari ni Elias dahil naghahanap na siya ng paraan para mailigtas ang dalaga. Pagkatapos ay isiniwalat ni Elias na siya ang kilala bilang isang halfling. Hindi siya tao, engkanto o espiritu. Si Elias ay karaniwang itinuturing ng karamihan sa mga supernatural na nilalang na isang kasuklam-suklam.
Ipinaalam ni Elias kay Cheese na plano niyang sabihin sa kanya ngunit pinadali ni Renfred para sa kanya. Pagkatapos ay tiniyak ni Cheese kay Elias na mananatili siya sa tabi nito hanggang sa mamatay ito. Hinawakan ni Cheese ang mukha ni Elias bago nawala ng malay sa pagod. Pagkalipas ng 2 linggo malamig pa rin si Cheese. Pinatulog siya ni Elias sa kakahuyan habang inaalagaan siya nito. Lalong humanga si Elias sa pagpaparaya ni Cheese sa mahika dahil mukhang okay na ang katawan nito sa dami ng magic power na ginamit niya. Dumating din si Simon para tingnan ang dalaga. Sinabi ni Elias kay Simon na pinapanatili niya si Cheese sa kakahuyan dahil mas mabilis ang paggaling kapag malapit sa kalikasan. Ilang sandali pa nakatanggap sila ng pagbisita mula sa Hari Oberon at Reyna Titania ng mga diwata. Ayaw ni Titania kay Simon dahil halatang ibang Diyos ang pinaglilingkuran niya. Dahil dito inilipat niya siya sa ibang lugar habang nakikipag-usap siya kay Elias. Ang royalties ay dumating upang suriin si Elias at ang kanyang apprentice dahil ito ay matagal na. Dahil siya ang makapangyarihang hari madaling gamitin ni Oberon ang kanyang kapangyarihan para gisingin si Cheese. Nagising si Cheese sa isang maliwanag na ngiti mula sa hari ng mga diwata. Laking gulat ni Cheese nang makita ang hindi kilalang mukha sa kanyang harapan. Tumayo siya at tumakbo papunta kay Elias. Nakahinga siya nang maluwag nang makita si Elias sa paligid niya. Lalong humanga si Oberon nang makita ito. Si Oberon ay humanga sa katotohanan na komportable si Cheese sa paligid ni Elias. Hindi man lang siya natatakot kay Elias na kakaiba. Oberon being the nosy bastard that he is hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatanong kung may mga anak na ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Oberon kay Cheese na maaaring bata pa siya ngunit maliwanag na gagawa siya ng isang mahusay na salamangkero. Nang maniwala si Titania na tapos na ang kanilang oras para sa pagbisita sinabi niya sa kanyang asawa na oras na para umalis. Naiwan kay Oberon hindi niya iniisip na manatili doon hanggang sa katapusan ng araw. Sinabi ni Titania kay Elias na malaya siyang bisitahin sila sa palasyo. Kinaladkad si Oberon sa tabi ng Reyna. Tinitigan ng retainer ng Reyna si Elias na sinasabi sa kanya na huwag pumunta sa palasyo kahit papayagan ito ng Reyna. Sagot ni Elias na wala siyang balak na sumama. Tinukso ni Oberon ang retainer na sinasabi sa kanya na siya ay malupit kay Elias. Ang retainer ay napupuot kay Elias dahil siya ay isang kalahati at sila ay walang iba kundi mga kasuklam-suklam sa mga mata ng retainer. Nang tuluyang makalabas ng kagubatan si Simon pagkatapos ng isang oras na pag-alagala masaya siyang makitang gising na si Cheese. Tumakbo si Simon papunta sa simbahan dahil late na siya. Nakikita ni Cheese si Simon bilang isang mabuting tao at kinumpirma ito ni Elias. Sinabi niya kay Cheese na si Simon ay isang mabuting tao ngunit siya ay tanga lamang. Masaya si Cheese na makasama si Elias at nais niyang binili siya ng lalaki 10 taon na ang nakaraan. Nang gabing iyon tinatangkilik ni Cheese ang isang plato ng masarap na puding. Sa susunod nakita namin ang batang mangkukulam na nagbabanta kay Renfred. Nasa mga palad ng mangkukulam si Renfred at tila natatakot din si Renfred sa kanya. Hindi ito gusto ng assistant ni Renfred at plano niyang tulungan ang kanyang amo. Sa kabilang banda si Cheese ay talagang nag-aaral ng mahika. Binibigyan siya ni Elias ng ilang mga aralin upang pareho silang magtrabaho sa pagliligtas sa babae. Nang maglaon binigyan ni Elias si Cheese ng singsing na tutulong sa kanya na pabagalin ang kanyang mahika sa paggawa. Gayunpaman kailangan pa rin niyang mag-ingat dito dahil madali niyang malalampasan ang kapangyarihan ng singsing. Pagkatapos ay sinabi ni Elias kay Cheese na plano niyang hanapin siya ng isang pamilyar sa lalong madaling panahon. Makakatulong din ito sa kanya na mapanatili ang kanyang mahiwagang enerhiya. Sina Cheese at Elias ay bumisita sa simbahan kung saan nakita nila ang mga taong nakapalibot sa isang bangkay. Nagpasya sina Elias at Cheese na tumingin sa paligid upang subukan at malaman kung ano ang nangyari. Tumungo si Cheese sa sementeryo kung saan siya nasagasaan ng masamang espiritu. Hinahabol siya ng espiritu ngunit nang malapit na siyang mahuli nito isang hindi kilalang lalaki na nakaitim ang lumitaw upang tulungan si Cheese. Sa isang kamay lang nagagawa ng lalaki na ibaba ang espiritu. Matapos talunin ng espiritu bumagsak ang lalaki sa lupa. Siya ay may parehong mga marka ng pinsala sa kanyang katawan bilang ang patay na tao sa simbahan. Tumingin ang lalaki sa mga mata ni Cheese at ipinaalam sa kanya na kahawig niya ang isang taong kilala niya si Isabel. Sa sandaling iyon ang lalaking nakaitim ay nag-transform sa isang higanting itim na aso bago tuluyang nahimatay. Sinusubukan ni Cheese na tingnan kung ano ang maaaring mangyari sa aso kapag nagpakita ang katulong ni Renfred.
Hinihiling ng ginang na ibigay sa kanya ni Cheese ang aso. Gusto niyang pilitin na kunin ang aso ngunit pinatumba siya ni Cheese gamit ang mahika. Isang mabilisang flashback na eksena ang nagpapakita na ang pangalan ng aso ay Ulysses at si Isabel ang may-ari nito ngunit ngayon ay patay na ito. Nang sa wakas ay magising si Ulysses natagpuan niya ang kanyang sarili sa kagubatan. Inalagaan siya ni Cheese at sinabi niya kay Cheese ang tungkol kay Isabel. Hindi nagtagal nagising din ang katulong ngunit itinalina ni Cheese ang kanyang mga kamay upang maiwasang magdulot ng mga problema. Pagkatapos ay tinanong ni Cheese ang katulong kung bakit gusto niyang dalhin ang aso sa kanya. Ibinunyag niya na kailangan niya ang aso bilang hilaw na materyal para makalikha ng Chimera. Ang batang mangkukulam pala ang humiling sa kanila na bigyan siya ng mga hilaw na materyales. Tumanggi si Renfred ngunit gustong tumulong ng kanyang katulong dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ni Renfred. Wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay basta ligtas ang kanyang amo. Halata namang mahal ng ginang si Renfred. Si Renfred na ang nag-aalaga sa kanya simula bata pa siya. Kahit maliit lang ang talent niya pagdating sa magic hindi siya pinabayaan ni Renfred. Sa sandaling iyon lumabas si Elias mula sa mga anino gaya ng dati. Sinabi sa kanya ng katulong ang tungkol sa batang mangkukulam at nakiusap sa kanya na gumawa ng isang bagay tungkol sa masamang brat. Inihayag ng katulong na ang taong namatay ay resulta ng Chimera ng mangkukulam. Inilalarawan ng katulong kung ano ang hitsura ng mangkukulam kapag naramdaman ni Cheese at Ulysses ang isang bagay na masama sa lugar. Hindi nag-aksaya ng oras si Cheese sa pagtulak sa babaeng katulong sa lupa. Ang spike na lumilipad patungo sa katulong ay nauwi kay Cheese sa halip na ang batang babae na para saan ito. Ang pag-atake ay lumabas na nanggaling sa batang mangkukulam at sa kanyang Chimera. Nagiging hindi tumutugon si Cheese. Natarante si Elias nang malaman niyang maaaring patay na si Cheese. Nag-transform si Elias bilang isang nakakatakot na nilalang na parang halaman. Si Elias ay galit na galit at handa na niyang sirain ang mangkukulam at ang kanyang nakakainis na Chimera. Ang mangkukulam ay sinusubukan pa ring kumilos ng cool kapag hinabol ni Elias ang Chimera. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Elias ang Chimera habang pinupunit niya ito sa bawat paa. Hinawakan ni Ulysses si Cheese sa kanyang mga braso at nag-trigger ito ng koneksyon sa isip ni Cheese. Nakita ni Cheese kung gaano kalapit sina Ulysses at Isabel hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Kahit na noong namatay siya tumanggi si Ulysses na umalis sa kanyang libingan. Maya-maya lang nagising si Cheese at ang ginhawa sa mukha ni Ulysses ang nagsabi ng lahat. Nakita ni Cheese si Elias na kumukuha ng Chimera. Matapos wasakin ang Chimera tinawag ni Elias ang mangkukulam sa kanyang pangalan Cartipheles. Tila ayaw ng mangkukulam na tawagin ang pangalang ito. Agad siyang nagubo at saktong pagtalikod niya para labanan si Elias nagpakita si Renfred sa likuran niya. Binaril niya ito sa ulo gamit ang isang bala na nilagyan ng anti-regeneration magic. Tumakbo si Cheese para yakapin si Elias na iwan si Elias na mas nagulat na pinagalitan ni Renfred ang kanyang katulong dahil sa padalos-dalos na pagkilos na halos humantong sa kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon muling nabuhay si Cartipheles. Nang tanungin kung bakit niya hinahabol ang mga engkanto ang sagot lang niya ay masaya siyang gawin. Inilabas ni Cartipheles ang isa pang Chimera sa kanyang koleksyon at sa pagkakataong ito ang katawan ng Chimera ay ginawa mula sa bangkay ni Isabel. Halos mawala ng kontrol si Ulysses nang makita niya ito ngunit pinatahimik siya ni Cheese ipinaalam sa kanya na hindi si Isabel ang nilalang na tinitingnan niya. Nagalit si Cheese nang mapagtanto niya na si Cartipheles din ang taong responsable sa nangyari sa altar. Naalala niya minsang sinabi sa kanya ni Elias na kaya niyang gawin ang anumang bagay gamit ang kanyang mahika. Si Cheese ay handang magpakawala ng kaguluhan kay Cartipheles ngunit napigilan siya ni Elias sa huling minuto. Sa sandaling iyon ang koponan ay inilipat sa ibang lokasyon ng isang engkanto na tinatawag na Blue Flame. Tila lahat ay natatakot kay Cartipheles at mas gugustuhin nilang iwasan siya. Ramdam pa rin ni Cheese ang pressure mula sa kanya galit ngunit binibigyan siya ng Blue Flame ng magic charcoal para pakalmayan siya. Ginagamit din ng Blue Flame ang kanyang magic kay Ulysses na nagpapaalala sa kanya na palagi siyang aso. Siya ang guard dog na responsable sa pagbabantay sa sementeryo ngunit si Cartipheles ang gamulo sa kanyang ulo. Kapag ang aso ay bumalik sa kanyang karaniwang pakiramdam hinihiling niyang maging pamilyar si Cheese. Gusto niyang makipagkasunduan sa dalaga para mapagsilbihan niya ito. Kailangang pag-isipang mabuti ito ni Cheese dahil sa oras na mamatay siya mamamatay din ang aso. Sa sandaling iyon muling sinusubaybayan sila ni Cartipheles.
Sinubukan ni Cartifulas na sundan sila ngunit naitaboy siya ni Renfred at ng kanyang katulong. Binaril siya ng ginang gamit ang magic gun para pahinin siya. Sa wakas pumayag si Cheese na makipagkasundo sa aso. Sa sandaling iyon tinawag ng dalawa ang kanilang panata at ang aso ay naging pamilyar kay Cheese. Lumiwanag sa takot ang mga mata ni Cartifulas nang mapagtanto niyang magdudulot sa kanya ng mga problema ang kasunduan. Nag-aapoy ang mga mata ng aso habang sumusugod ito kay Isabel. Tinatanggal niya ang kasuklam-suklam pinatay ang Chimera. Kapag ang Chimera ay patay na ang kaluluwa ni Isabel ay inilabas sa kabilang buhay. Matapos matalo ang kanyang pinakabagong Chimera nagpasya si Cartifulas na umatras. Tila gusto lang ni Cartifulas na magdusa ang iba para maramdaman nila ang kanyang nararamdaman. Bago umalis hiniling ni Cartifulas na tawagin nila siyang Joseph sa halip. Pagkatapos niyang mawala sa eksena isiniwalat ni Elias na si Cartifulas ay sanhi ng immortalidad kaya naman hindi siya maaaring mamatay. Ang tanging layunin niya ay gumala sa isang pagtatangka upang masiyahan ang kanyang kuryosidad. Umalis na rin sa eksena si Renfred at ang kanyang assistant. Ang asul na apoy ay nagpapadala sa mga kaluluwa ng mga namamatay sa kabilang buhay. Umuwi na rin sina Elias, Cheese at ang aso. Pagkatapos ay nagpasya si Cheese na bigyan ng aso ng isa pang pangalan na Ruth. Mula sa sandaling iyon nangako si Ruth na paglilingkuran si Cheese at protektahan ang kanyang mga interes. 2 linggo pagkaraan ng pagbabalik ng pamilya mula sa simbahan hindi lumabas si Elias sa kanyang silid. Si Cheese ay nakatayo sa tabi ng pinto hinihimok siyang lumabas o kahit man lang makipag-usap sa kanila ngunit ito ay napatunayang walang saysay. Nang malaman ni Silver na nag-aalala si Cheese kumuha siya ng pera at pinalabas siya para mag-grocery. On her way na sagasaan ni Cheese si Angelica. Pagkatapos ay ginamit ni Angelica ang pagkakataon na dalhin si Cheese sa isang cafe kung saan masusuri niya siya. Sa assessment na ito iminungkahi ni Angelica na pangalagaan ni Cheese ang kanyang katawan. Maghapong magkasama sina Angelica at Cheese. Pinayuhan siya ni Angelica na manatiling matatag at huwag ilagay ang lahat kay Elias. Ipinaalala nito kay Cheese na hindi siya dapat umasa ng labis kay Elias. Cheese has always been a person who don't mind if she is abandoned but after meeting Elias parang nagbago ang lahat. Umuwi sina Cheese at Ruth ng gabing iyon dala ang mga bagay na binili nila. Nakakulong pa rin si Elias sa kanyang silid at nagpasya si Cheese na pumasok. Binuksan niya ang pinto ng silid upang salubungin ang kabuoang dilim. Sa sandaling iyon si Elias ay umaakyat mula sa dilim na parang gusto niyang saktan si Cheese. Isinara ni Elias ang pinto bago makapasok si Ruth. Sa sandaling nakalok ang pinto nahaharap si Cheese sa halimaw na anyo ni Elias. Nakapagtataka mukhang hindi natatakot si Cheese. Tila natutokso si Elias na kainin ang babae ngunit nananatiling kalmado si Cheese hanggang sa makatulog siya. Nagising si Cheese kinaumagahan na walang palatandaan si Elias sa silid. Lumabas siya ng silid ngunit wala ring bakas ng Elias sa bahay. Siya at si Ruth ay tumakbo papunta sa bahay ni Simon upang tingnan kung naroon siya o wala. Sa kasamaang palad wala si Elias at napilitan ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Nag-aalala ngayon si Cheese kay Elias. Nakikita ni Ruth si Cheese at ipinaalam niya sa kanya na mahal niya si Elias kahit na gusto niyang tanggihan ang katotohanan. Hinahanap ng dalawa si Elias nang dumaan sila sa isang hardin. Ang hardin ay pag-aari ng isang matandang lalaki si Joel. Malamang hindi nag-iisa ang matanda. May vampirang nakatira sa kanya. Gaya ng inaasahan hindi ito alam ng matanda dahil hindi lahat ng tao ay may paningin para makakita ng mga diwata. Ang mga vampira ay tila nagbibigay ng mga talento sa mga tao kapalit ng pag-inom ng kanilang dugo. Nag-aalok ang matanda ng tiyaan ni Cheese at Ruth. Tumakbo si Ruth para hanapin si Elias habang iniiwan niya si Cheese kasama ang matanda. Binabalaan niya ang vampira na huwag makipagkulitin kay Cheese kapag wala siya. Umupo sina Cheese at Joel para mag-usap at pinuri ni Cheese ang koleksyon ng libro ng lalaki. Ang matanda ay namumuhay mag-isa kaya't mayroon siyang lahat ng oras sa mundo para magbasa ng mga libro at gumawa ng iba pang masasayang bagay. Pagkatapos ng maikling talakayan nakatulog ang matanda. Tinanong ni Cheese ang vampira kung bakit kasama niya ang matanda dahil mukhang hindi niya gustong saktan ang lalaki at hindi rin niya hinahabol ang dugo nito. Inamin ng vampira na interesado siya sa matanda. Gustong-gusto niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa hardin na siyang nag-akit sa kanya. Nang oras na para umalis si Cheese nagising ang matanda. Tinanong ni Cheese ang lalaki kung bakit marami siyang rosa sa kanyang hardin at sinabi sa kanya ng lalaki ang dahilan sa likod nito.
Inamin ng lalaki na minsan ay nakakita siya ng isang magandang babae sa hardin ngunit hindi niya masabi lalo na kung siya ay nananaginip o hindi. Sa pagkakataong iyon muling nagtama ang mga mata ni Joel at ng mga mata ng vampira. Inabot niya ang kamay nito para hawakan siya ngunit muling naglaho ang lahat na napilitang maniwala si Joel na nananaginip siya ng gising. Nagtataka ang vampira kung nangyari ba ito dahil sa presensya ni Cheese sa bahay. Bago umalis tinanong ni Cheese ang vampira kung siya ay umiibig kay Joel ngunit itinanggi niya ang katotohanan ito. Pagkalabas niya ng bahay nakipag-ugnayan si Ruth kay Cheese para sabihin sa kanya na nahanap na niya si Elias. Nasa gubat pala si Elias. Nang walang pag-aaksaya ng oras tumalon si Cheese sa kagubatan. Natagpuan niya si Elias na nakahiga sa lawa at lumapit siya para hawakan ang ulo nito. Inamin ni Elias na out of balance ang kanyang katawan kaya naman nasa pond siya para mag-adjust. Nasa kalagitnaan ng diskusyon ang dalawa nang magpakita ang messenger ni Lindell. Inimbitahan pala ni Lindell si Cheese sa lupain ng mga dragon. Nabalitaan ni Lindell na nahihirapan si Cheese sa kanyang mahika kaya naman inimbitahan siya ni Lindell sa pugad ng dragon para gumawa ng staff sa lalong madaling panahon. Tutulungan siya ng staff na ito ng kanyang mahika ng higit pa. Bilang karagdagan dito sinabi ni Lindell na gusto niyang gumugol ng oras sa kanyang apo. Nagsimulang malaman ni Cheese na si Elias ay anak ni Lindell. Aalis si Cheese nang wala si Elias. Pinag-isipan niya ito at tinanggap ang imbitasyon. Kapag tapos na si Cheese sa pag-iimpake ng lahat ng kailangan niya sumakay siya sa dragon at lumipad patungo sa lupain ng dragon. Para mas mabilis na makarating sa lupain ng dragon gumagamit ang messenger ni Lindell ng cloaking spell para bawasan ang distansya. Maya-maya pa ay nakarating na sila kung saan naghihintay si Lindell sa kanila. Naghanda si Lindell ng karwahe para ihatid sila. Ipinaalam ni Lindell kay Cheese na ang lupain ng dragon ay itinatag ng unang administrator na nangangahulugang hindi si Lindell ang unang namamahala sa lupain. Pagdating sa pugad ng dragon dinala ni Lindell si Cheese sa kinaroroonan ng puno ni Nevian. Binibigyan niya siya ng lagare upang putulin ang isa sa mga sanga upang magamit niya ito sa paggawa ng kanyang wand. Pag-uwi nalulungkot si Elias ngunit hindi pa niya namamalayan. Matapos maputol ni Cheese ang mga sanga na kailangan niya tinulungan siya ni Lindell na pagalingin ang mga pinsalang natamo niya sa proseso. Bago matulog si Cheese ng gabing iyon nagpasya si Lindell na sabihin sa kanya ang isang kawili-wiling kwento bago matulog tungkol kay Elias dahil gusto niyang malaman. Isinalaysay ni Lindell na ang mga salamangkero ay kilala na may mahabang buhay. Marami na ang namatay sa paghahanap kung bakit ganito. Isang gabi nagkampo si Lindell sa ilang nag-iingat sa mga lobo. Ngunit sa halip na ang mga lobo iba ang nagpapakita. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lindell si Elias. Si Elias ay nasa kanyang hindi makatao na anyo at habang nakatayo sa harapan ni Lindell siya ay nahimatay dahil sa gutom. Nang tuluyang magising si Elias pinakain siya ni Lindell at sinubukang tanungin kung saan siya nanggaling. Nakapagtataka walang ideya si Elias kung sino siya o kung saan man siya nanggaling. Sa katunayan walang ideya si Elias kung ano siya. Nalilito sa kung ano ang nakatayo sa kanyang harapan nagpasya si Lindell na hanapin ang kanyang Panginoon. Ang kanyang Panginoon ay higit na nakakaalam kaysa sa kanya kaya siya ay dapat na makapagpaliwanag sa kanya sa tingin ni Lindell. Upang mahanap ang kanyang Panginoon nagtipon si Lindell ng spruce tinalian ito ng pulang string at pinakawalan ito ng mahika. Magbibigay ito ng mga direksyon kung saan sila pupunta. Hindi nagtagal nakarating sila sa isang shed na nasa gitna ng kawalan at sinabi ni Lindell kay Elias na nakarating na sila sa bahay ng kanyang amo. Kumatok si Lindell sa pinto at dumating ang kanyang Panginoon si Rahab na nagbukas ng pinto. Agad na nakuha ni Elias ang atensyon ni Rahab at ipinaalam ni Lindell sa kanya na kahapon lang niya nakabangga ang lalaki. Si Rahab ay tumingin kay Elias at iminumungkahi na siya ay lumiit sa laki ng tao. Hindi alam ni Elias kung magagawa niya ito ngunit sinubukan niya ito at nakita ni Elias ang kanyang sarili na mas maliit tulad ng isang regular na bata na kasing laki ng tao. Tinanggap sila ni Rahab sa kanyang tahanan. Sa pamamagitan ng pagtingin kay Elias sinabi ni Rahab kay Lindell na may pahiwatig ng sangkatauhan kay Elias. Gustong maniwala ni Rahab na si Elias ay isang tao na nagbagong anyo sa pamamagitan ng paggamit ng itim na mahika ngunit walang indikasyon iyon. Tinanong ni Rahab si Elias kung mayroon siyang naaalala at inihayag ni Elias na ang tanging naaalala niya ay pula. Noon lang sinabi ni Rahab kay Lindell na siya na ang mag-aalaga kay Elias. Si Elias ay hindi hihigit sa isang batang lalaki na nangangailangan ng patnubay at sa puntong ito naniniwala si Rahab na si Lindell ang perpektong solusyon.
Noong una ay tinanggihan ni Lindell ang gawain ngunit nang mapagtanto niyang handa na si Elias na lumabas ng bahay na walang layunin kung ano ang gagawin o kung saan pupunta nagbago ang isip ni Lindell. Sa halip na kunin si Elias bilang kanyang apprentice kinuha siya ni Lindell bilang isang kakilala. Lumalabas din na si Rahab ang nagbigay ng pangalan kay Elias. Bata pa si Elias noon ngunit lumaki na siya bilang isang mabuting binata kung sasabihin mo. Sina Lindell at Elias ay natigil ng magkasama naglalakbay at gumagala ng maraming taon. Gayunpaman laging napapansin ni Lindell na tila may kulang si Elias. Isang araw naubusan sila ng pagkain at nagpasya si Lindell na bisitahin ang isang bahay sa nayon para humingi ng tulong. Nag-aalok siya na pagalingin sila kung mabibigyan nila siya ng pagkain. Sa pagkukunwari na siya ay isang salamangkero, isa sa mga taga-nayon ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Dinala si Lindell sa kinaroroonan ng mga may sakit. Habang pinapagaling ni Lindell ang may sakit na batang lalaki, isa sa mga bata sa bahay na may paningin ay nakita si Elias sa bubong. Siya ay nabalisa at tinawag ang atensyon ng kanyang mga magulang tungkol dito. Sa tulong ng kanilang lampara nakita nila si Elias na karaniwang isang anino. Naging magulo ang mga pangyayari at nagsimulang habulin ng mga taga-nayon sina Lindell at Elias. Tinamaan si Lindell sa ulo kaya napilitan si Elias na gumanti. Gayunpaman pinaalis sila roon ni Lindell bago pa makasakit si Elias ng isang tao. Ipinadala sila ni Lindell sa kung saan nakatira ang mga nilalang sa kagubatan ngunit dahil gumamit si Lindell ng mahika nawalan siya ng malay. Pinanood ni Elias si Lindell na gumamit ng spruce trick ng maraming beses at nahuli niya ito. Sinubukan ito ni Elias at ito ay gumana. Nailabas sila ni Elias sa masukal na kagubatan. Bilang karagdagan dito ginagamit ni Elias ang kaalaman na natutunan niya kay Lindell upang gumawa ng mga halamang gamot na makakatulong sa lalaki. Noong gabing iyon sinabi ni Elias kay Lindell na maaaring kumain na siya ng tao noon. Nang marinig ito ni Cheese nagulat siya. Pagkatapos ay sinabi ni Cheese kay Lindell na hindi siya kailanman natakot kay Elias kahit na siya ay mukhang nakakatakot. Si Cheese ay malapit nang ibuhos ang kanyang puso kay Lindell ngunit pinigilan siya nito, sinabi sa kanya na si Elias ang kailangang marinig sa kanya. Ibinunyag ni Lindell na nagawa niyang pangalagaan si Elias upang makalimutan ang kanyang pagnanasa sa laman ng tao. Kahit natatakot si Lindell noon nagtiwala siya sa proseso. Pagkatapos ay sinabi ni Lindell kay Cheese na maaaring mukhang lalaki si Elias ngunit sa kaibuturan siya ay bata pa. Nang gabing iyon napag-isipan ni Cheese kung masarap ba siya o natukso na ba si Elias na kainin siya. Kinaumagahan aksidenteng natamba si Cheese sa ilog ng ilang mapaglarong dragon. Sa ilalim ng tubig nakita ni Cheese ang isang magandang dragon ng tubig na nakakuha ng kanyang atensyon. Nang sa wakas ay lumabas siya mula sa ilog ginupit ni Lindell ang ilang bahagi ng kanyang buhok na sinasabi sa kanya na kailangan itong gawin ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito binigyan si Cheese ng kutsilyo para yukit ang kahoy na gagamitin niya para sa kanyang tungkod. Si Cheese ang gagawa ng pangungulit dahil siya ang may-ari. Umupo si Cheese sa gawain at ginugugol niya ang buong araw sa pag-uukit. Umupo si Ruth sa tabi niya habang ginagawa niya ito. Pagsapit ng gabi halos tapos na si Cheese ngunit iminumungkahi ni Lindell na tapusin nila ito kinabukasan. Nang gabing iyon ipinakita ni Lindell kay Cheese kung ano ang hitsura ng kanyang mahika. Lumalabas na ginagamit ni Lindell ang kanyang mahika sa pamamagitan ng tunog at musika. Nagsimulang kumanta si Lindell at sa sandaling gawin niya ito sa lahat ng dako ay nagiging maliwanag at maganda. Ang bawat nilalang sa lugar ay lumalabas upang tamasahin ang magandang himig na umuuga sa gabi. Sumasayaw si Cheese hanggang sa mapagod siya. Umakyat siya sa tubig upang magpahinga at ito ay nang makita niya si Elias sa kabilang panig ng tubig. Laking gulat ni Cheese nang makita ito. Lumikha pala ng water mirror ang magic ni Lindell kaya naman nakikita ni Cheese at Elias ang isa't isa. Matagumpay na naiugnay ni Lindell sina Elias at Cheese. Nagkatitigin halatang na-miss ni na Elias at Cheese ang isa't isa. Sinabi ni Elias kay Cheese na malamig ang bahay nang wala siya. Ito ay halos pakiramdam na ang dalawa ay dapat magdikit sa isa't isa na nagpapakita kung gaano nila na-miss ang isa't isa. Tiniyak ni Cheese kay Elias na uuwi siya kapag kumpleto na ang kanyang mga tauhan. Nakatayo si Lindell sa di kalayuan para pagmasdan ang dalawa. Nakikita ni Lindell ang dalawa bilang mga bata at walang duda siya ang kanilang magulang. Kinaumagahan tinipon ni Lindell ang lahat ng kailangan nila para makumplito ang staff. Kapag kumpleto na ito ginamit ni Lindell ang kanyang music incantation para ibigay ang pagtatapos sa staff.
Ang buhok ni Cheese ay pinagsama sa mga tauhan na pinapasok ang kanyang mahika dito. Ibinigay ni Lindell ang staff kay Cheese at nang hawakan niya ito natagpuan ni Cheese ang kanyang sarili sa naglalakbay na kaharian kung saan naninirahan ang mga kaluluwa ng dragon. Dahil ginamit ni Cheese ang puno ni Neven para sa staff, nakita ni Cheese ang kanyang sarili na nakatayo malapit sa dragon. Napansin ni Neven na mukhang hindi masaya si Cheese at tinanong niya ito kung ano ang problema. Inamin ni Cheese na nag-aalala siya sa katotohanang pakiramdam niya ay umaasa siya kay Elias. Ayaw niyang makaramdam ng kasiyahan sa anumang paraan ngunit tila nagsisimula na itong magmukhang ganoon. Pagkatapos ay tinanong ni Neven si Cheese kung si Elias ay mukhang isang taong magpapalaya sa kanya dahil siya ay pagod sa kanya at sinabi ni Cheese na hindi. Pagkatapos ay hinimok ni Neven si Cheese na huwag nang mag-alala dahil hindi siya sasaktan o itatapon ni Elias. Hinihimok ni Neven si Cheese na ipagmalaki ang kanyang sarili dahil sa lahat ng bagay nagagawa pa rin niyang ialay ang kanyang kamay sa isang tao. Bago umalis sa kaharian, tiniyak ni Neven kay Cheese na mayroon siyang pagpipilian na gawin ang anumang desisyon na gusto niya. Ipinaalam ni Neven kay Cheese na ang wand ay bahagi niya na nangangahulugang kahit saan siya magpunta ang wand ay palaging sisindi sa daan para sa kanya. Hinihimok din ni Neven si Cheese na sabihin kay Elias kung ano ang nasa isip niya. Si Cheese ay bumalik sa kaharian ng mga buhay at sinabi niya kay Lindell na nakilala niya si Neven. Cheese, salamat Lindell para sa mabuting pakikitungo at ang wand. Gayunpaman kailangang bumalik kaagad ni Cheese kay Elias. Si Cheese ay may kailangan niyang sabihin kay Elias at kailangan niyang gawin ito habang patuloy pa rin sa kanyang isipan ang pagpapalakas ng loob ni Neven. Sa halip na sumakay ng dragon pabalik sa bahay, nagpasya si Cheese na gumawa ng paraan ng mag-isa. Ngayong mayroon na siyang wand, ginagamit ito ni Cheese para maging isang nagninangas na ibon kasama si Ruth. Lumilipad si Cheese sa kalangitan na mukhang marilag sa lahat ng nasa ibaba niya. Ilang sandali pa dumating si Cheese sa bahay at dumiretso siya kay Elias. Masayang sinunggaban ni Elias ang dalaga na labis niyang namiss. Magkayakap ang dalawa at pinagalitan ni Elias si Cheese dahil sa walang ingat na pag-arte. Sinabi ni Cheese kay Elias na may gustong sabihin sa kanya. Gayunpaman nawala ng malay si Cheese bago niya maibuka ang kanyang bibig upang magsimulang magsalita. Naubos na si Cheese dahil sa sobrang lakas ng magic na ginagamit niya para makarating sa bahay. Ang lupain ng dragon ay napakalayo ngunit nagawa ni Cheese na lakbayin ito sa maikling panahon. Si Cheese ay natutulog ngunit umaasa na sasabihin kay Elias ang lahat ng nasa isip niya sa sandaling siya ay magising. Ang Cheese ay dumula sa Dreamland. Naalala niya noong masaya siya kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Nakikita rin ng kanyang mga magulang ang supernatural at sa tuwing natatakot si Cheese sa supernatural, laging nandyan ang kanyang ama para tumulong. Nagising si Cheese makalipas ang 2 araw para makakita ng kumpol ng makapal na surot sa kanyang bintana. Tumingin siya sa labas ng bintana upang makita si Elias na hawak ang isa sa mga makapal na surot. Sinabi ni Elias kay Cheese na panahon na ng paggugupit kaya naman ang mga makapal na surot ay nasa lahat ng dako. Naging maganda ang buhay kay Cheese mula nang pumasok siya sa sambahayan ni Elias. Isang batang babae na dating outcast ngunit ngayon ay bahagi na ng isang mapagmahal na pamilya. Sa susunod, pinaupo ni Elias si Cheese para turuan siya kung paano gupitin ang mga makapal na surot. Sinabi niya sa kanya na ang lana na nagmula sa mga surot ay mahusay sa paggawa ng mga mahiwagang bagay. Pagkaraan ng ilang oras na paggugupit, umalis si Elias upang kumuha ng supot para sa pag-iimpake ng lana. Bago umalis, sinabihan niya si Cheese na ipaalam sa kanya bago hawakan ang anumang mabangong bag na mukhang iba sa iba. Makalipas ang ilang sandali, isang malinaw na kakaibang woolly bag ang lumitaw. Bago malaman ni Cheese kung ano ang nangyayari, dumating ang bag sa kanya. Sinubukan ng bag na ipit siya sa lupa ngunit nagawa ni Cheese na umatras. Tinamaan niya ang bag gamit ang kanyang wand ngunit hindi nito pinapatay ang bag. Maging si Ruth ay tinamaan ng surot ng isang maapoy na hininga ngunit ang surot ay tinakpan ito na parang wala lang. Sa sandaling iyon ang surot ay nangangitlog na siyang nagbubunga ng isang sanggol na surot. Ang sanggol at ang mama nito ay nagsimulang umahan patungo kay Cheese ngunit dumating si Elias sa tamang oras upang ihinto ang kanilang pag-abante. Hinawakan ni Elias ang mama bug, sinabihan itong bumalik sa bukid dahil tapos na siya sa pagpaparami. Ang kamay ni Elias ay nagpapakita ng malinaw na indikasyon ng frostbite sa pamamagitan lamang ng paghawak sa surot. Malamig din ang Cheese at inihayag ni Elias na ang bug ay ibang lahi ng bug na tinatawag na snow bug.
Ang mga surot ay kumakain ng init hindi katulad ng kanilang mga katapat ang mga makapal na surot. Kinuha ng surot ang init ni Cheese kaya naman nanlalamig siya. Sinabi ni Elias kay Ruth na ang surot ay agresibo dahil panahon ng pag-aasawa. Dinala ni Elias si Cheese sa bahay kung saan pinainit niya ito ng lana. Nang sa wakas ay bumalik si Cheese sa regular na temperatura ng katawan, umupo sila ni Elias upang mag-usap. Nang malaman ni Elias kung ano ang pag-uusapan ni Cheese, sinubukan niyang pigilan siya ngunit lumaban si Cheese. Sinabi ni Cheese kay Elias na mahalaga sa kanya ang pag-uusap kaya naman kailangan niyang sabihin ito. Ipinaalam ni Cheese kay Elias na hindi siya natatakot sa kanya. Isinalaysay pa niya na nawala ang kanyang ama at kapatid sa isang punto. Hindi niya alam kung saan sila nawala ngunit hindi nagtagal na matay ang kanyang ina marahil dahil hindi niya kinaya ang katotohanang wala na ang kanyang asawa at anak. Ito ang pamilya ni Cheese ngunit iniwan siya ng lahat. Nawala na siya ng pag-asa na magkaroon ng ibang pamilya. Gayunpaman dumating si Elias at ginawa siyang kanyang pamilya. Si Cheese ay nagpapasalamat magpakailanman para dito. Matapos marinig kung ano ang sasabihin ni Cheese, ipinahayag ni Elias na hindi niya talaga kayang makiramay kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya kay Cheese na nilalamig siya habang wala siya. Nagagawa ni Cheese na bigyang kahulugan ito bilang katotohanan na nag-iisa si Elias. Ito ang unang pagkakataon na malalaman ni Elias ang pakiramdam ng pangungulila. Nagpapasalamat si Elias kay Cheese sa pagturo nito. Dahil dito nagboluntaryo si Cheese na maging guro ni Elias pagdating sa human matter. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumaba si Cheese sa pag-aaral. Kailangang pagbutihin ni Cheese ang kanyang mahika kaya naman kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Isang hapon nasa bahay si Cheese nang marinig niya ang doorbell. Binuksan niya ang pinto upang makita si Simon nakatayo sa pintuan. Si Simon ay dumating upang suriin muli ang mga ito ngunit napansin ni Cheese na ang lalaki ay umuubo. Inalok niya ito ng cough syrup para tumulong dito. Ito ay nagpapaalala kay Simon noong siya ay bagong supervisor ni Elias. Siya ay karaniwang may ganitong ubo at binigyan siya ni Elias ng parehong syrup na ginawa ni Cheese. Ipinapakita nito na lumalaki na si Elias sa dalaga. Kalaunan ng gabing iyon, ang bahay ay nakatanggap ng pagbisita mula sa isang medyo kakaibang individual na tinatawag na Ashnai. Siya ay tila isang makapangyarihang individual dahil kahit na si Elias ay natatakot sa kanya. Sinabihan ni Ashan sina Elias at Cheese na huwag mag-ingat sa kanya dahil wala siya roon para saktan sila. Lumapit si Ashan kay Cheese at bago pa siya makapag-react o maging si Elias, nagtago si Ashan ng hayop kay Cheese. Ito ay agad na naging isang soro at sa paghusga sa reaksyon ni Elias, ito ay isang problema. Pagkatapos ay sinabi ni Ashan kay Cheese na malaya siyang pumunta kung saan man niya gusto. Gusto siyang pigilan ni Elias ngunit hindi ito pinayagan ni Ashan. Sinabi ni Ashan kay Elias na babalik si Cheese sa bahay kung talagang gusto niyang makasama si Elias. Si Cheese ay patuloy na tumatakbo sa kakahuyan na para bang sa wakas ay malaya na siya. Tila may boses na tumatawag sa kanya sa kabilang linya. Si Cheese ay nag-iisip na tumawid sa kabilang panig nang dumating sina Ruth at Elias upang subukan at kumbansihin siya. Sinabi ni Elias sa dalaga na gusto niya itong kasama at ayaw niyang umalis siya. Inamin ni Elias na siya ay nag-iisa at nang marinig ito, si Cheese ay nagbalik sa kanyang anyo ng tao. Bumalik sila sa bahay at sinabi ni Elias kay Cheese na ginagamit ni Ashan ang isang sumpa upang gawing hayop ang sinumang gusto niya na pipiliin niya. Nang gabing iyon, matutulog na si Cheese nang lumipad ang vampira sa kanyang silid, nagmamakaawa sa kanya na iligtas si Joel. Walang pag-aalinlangan lumabas ng bahay si Cheese nang hindi man lang nagpapaalam kay Elias. Gayunpaman nakita siya ni Elias na tumatakbo palabas ng bahay. Si Ruth ang nagsisilbing karwahe para tulungan si Cheese na makarating sa bahay ng lalaki ng mas mabilis. Pagpasok sa silid ng lalaki, nakita niya itong hindi tumutugon. Hindi nagtagal ay sumama si Elias sa kanila sa silid at mula sa kanyang pagtatasa isiniwalat ni Elias na ang lalaki ay may kaunting oras na natitira upang mabuhay. Naniniwala si Elias na vampira ang dahilan ngunit tahasan niyang itinanggi ito ng may luha sa kanyang mga mata. Gustong ipagpatuloy ni Elias ang pagsasalita ngunit pinigilan siya ni Cheese, sinusubukang ipakita sa kanya na malinaw na may sakit ang vampira. Lumabas ang vampira para umiyak dahil sa wakas ay mamamatay na si Joel. Nagpa siya si Elias na manatili sa tabi ng matanda. Medyo lumakas si Joel nang makita si Elias sa tabi niya. Ipinapalagay niya na si Elias ang Grim Reaper na naroon upang kunin siya. Tinanong niya si Elias kung gaano katagal siya mabubuhay at sinabi ni Elias kay Joel na wala siyang higit sa 1 linggo.
Nagulat si Elias na si Joel ay hindi natatakot sa kamatayan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Joel na hindi siya natatakot dahil matagal nang namatay ang kanyang asawa at ito ay isang pagkakataon para makasama niya ang kanyang asawa. Si Joel ay nag-aalaga ng hardin bilang pag-alala sa kanyang asawa. Isa pa masaya siya na nagawa niya ito dahil may nakilala siyang magandang babae habang nasa garden kahit parang nananaginip siya. Wish ni Joel na makita niya ang babae kahit isang beses lang. Narinig ito ni Cheese at agad niyang ginawang misyon na tuparin ang naghihingalong hiling ng lalaki. Tinanong niya si Elias kung may paraan ba para makita ni Joel ang vampira ngunit ayaw ni Elias na hukayin nila ito ng malalim. Si Cheese bilang matigas ang ulo na babae ay nakakahanap ng paraan. Sinabi niya kay Elias ang tungkol sa pamahid ng diwata. Kapag ang ointment ay inilapat sa mukha ng isang tao ito ay nagpapahintulot sa kanila na makita ang supernatural. Tutol dito si Elias ngunit nang makitang determinado si Cheese na gawin ito nagpasya siyang payagan ito. Sinimulan ni Elias ang paghahanda sa ointment at aabutin ito ng 5 araw kung kailan gagamit si Cheese ng isang buong karga ng mahiwagang kapangyarihan. Hinihimok ni Elias ang dalaga na mag-ingat sa proseso ng kanyang paghahanda. Kailangang manatiling gising si Cheese sa kabuuan ng 5 araw upang matiyak na talagang gumagana ang pamahid. Nang malaman ng vampira ang kanyang ginagawa pinasalamatan niya si Cheese sa kanyang tulong. Sa sandaling simulan ni Cheese ang paggawa ng ointment halos lahat ng tao sa kaharian ng engkanto ay namulat dahil ang proseso ay isang mahigpit. Maagang umaga sa ika-5 araw nakatulog si Cheese habang hawak ang garapon sa kanyang mga kamay ngunit mabuti na lang at nagawa na ang pamahid. Binati siya ni Elias sa paggawa ng pamahid. Pagkatapos ay binigay ni Cheese ang ointment sa vampira. Nasa hardin niya si Joel nang nilagyan niya ng ointment. Napamura si Joel nang makita ang vampirang nakatayo sa harapan niya. Sa wakas ay napagtanto niyang hindi siya nananaginip ng gising. Ang dalawa ay konektado sa pamamagitan ng espiritu kahit na ito ang unang pagkakataon na sila ay magkikita sa pisikal. Nakuha ni Joel na ibuhos ang kanyang puso sa dalaga bago tuluyang pumanaw. Naiwang lumuluha ang vampira habang si Joel ay naging alikabok na naiwan lamang ang kanyang mga damit. Nang maglaon sa araw na iyon pinasalamatan ng vampira si Cheese para sa kanyang tulong at inihayag niya ang kanyang desisyon na manatili sa bahay umaasa na babalik si Joel balang araw. Sa kanyang pag-uwi lumuha si Cheese at iminungkahi ni Elias na umuwi siya upang magpahinga. Nakarating ang dalawa sa bahay upang hanapin si Oberon na naghihintay sa kanila. Sinabi ni Oberon kay Cheese na humanga siya sa katotohanang tinanggal niya ang paggawa ng ointment. Gayunpaman nandyan si Oberon upang kunin ang garapon mula kay Cheese dahil hindi sila maaaring magkaroon ng isang tao na naglalakad sa paligid kung ano ang maaaring maglantad sa mga diwata. Pagkaabot pa lang ng garapon nabasag ang singsing ni Cheese at umubo siya ng itim na dugo. Namatay si Cheese sa lupa dahil sa sobrang lakas ng magic na ginagamit niya sa paghahanda ng ointment. Unti-unting namamatay si Cheese at nararamdaman din ito ni Ruth. Iminungkahi ni Oberon na dalhin ni Elias si Cheese sa lupain ng mga diwata upang tulungan siya. Tila mas mabagal ang paglipas ng oras doon at tiniyak ni Oberon sa kanya na mayroon silang doktor na maaari ring mag-alaga kay Cheese. Noon pa man ay sinisikap ni Elias na iwasang pumunta sa lupain ng mga diwata ngunit wala na siyang pagpipilian sa pagkakataong ito. Sinabihan ni Elias si Silver na alagaan ang bahay dahil baka mawala sila sandali. Pagdating sa gate naalala ni Elias ang unang pagkakataon na gustong pilitin ng mga diwata si Cheese na sundan sila ngunit tumanggi siya. Si Elias na ngayon ang nagdadala sa kanya sa fairyland mismo. Maya-maya nagising si Cheese sa isang fairy clinic at ang doktor si Shannon ay nandoon para alagaan siya. Ang doktor ay isang pagbabago. Siya ay pinalaki ng mga tao ngunit kalaunan ay dinala sa lupain ng engkanto. Samantala kausap ni Elias ang Reyna. Kahit na ayaw ng retainer ng Reyna na si Spriggan kay Elias sa lupain ng mga engkanto mukhang wala na siyang masyadong mapagpipilian sa pagkakataong ito. Kinuha ni Shannon si Cheese mula sa klinika at dinala siya sa isang lawa. Sinabi niya sa kanya na ang lawa ay makakatulong sa paghilom ng kanyang mga sugat. Magre-relax na si Cheese nang hinawakan siya ni Shannon at inipit sa pond. Nilalayo ni Shannon na lunurin siya ngunit malakas ang kalooban ni Cheese na mabuhay at ito ang nag-trigger sa kanya na lumaban. Nagagawa niyang itulak at maalis si Shannon sa kanyang katawan. Wala pala talagang balak si Shannon na patayin ang babae. Nais lamang niyang makita kung talagang handa siyang manatiling buhay. Tinanggal ni Shannon ang mga benda ni Cheese para ay pakitang gumaling na siya.
Ang kanyang determinasyon na manatiling buhay ang nakatulong sa kanya para gumaling. Samantala ang oras ay talagang mabilis na lumipas pabalik sa mundo ng mga tao. Si Silver na lang ang natitira sa bahay at naiinip na siya. Sinubukan niya ang lahat upang manatiling matino ngunit talagang hindi ito gumagana. Naalala ni Silver nang mawala ang kanyang huling pamilya at naging palaboy siya. Si Silver ay isang banshee at nang malapit na siyang sumuko sa buhay nakasalubong niya si Spriggan na humantong sa kanya sa isang bagong tahanan. Hinalikan ni Silver ang ulo ni Spriggan upang ipakita ang pagpapahalaga sa kanyang tulong. Pagkatapos ay sinabi ni Spriggan sa dalaga na trabaho niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Naiisip lang ni Silver kung gaano siya kasaya mula noon. Ang pagdaragdag ng Cheese sa pamilya ay nagpapaganda pa ng lahat. Nang tuluyang gumaling si Cheese, umalis sila ni Elias sa Fairyland. Sa pagbabalik sa lupain ng tao nagulat si Cheese nang makita ang nyebe sa lahat ng dako. Ito ay kapag sinabi ni Elias sa kanya na ang oras ay gumagalaw sa magkabilang mundo. Halos hindi na umabot sa katinoan si Silver nang tuluyang bumalik sa bahay sina Cheese at Elias. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Silver papunta kay Cheese at niyakap niya ito ng mahigpit. Mamulong si Cheese sa kanyang tainga na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay nakauwi na siya. Papalapit na ang Pasko ngunit iniisip ni Cheese kung aabot pa ba siya hanggang sa susunod na taon. Mula nang bumalik sila mula sa lupain ng mga diwata tahimik si Ruth. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya kayang protektahan si Cheese kapag mas kailangan siya nito. Upang pasiglahin siya inilabas siya nina Elias at Cheese upang mag-ipon ng mga panastos. Nang gabing iyon nakatanggap si Cheese ng tala mula sa katulong ni Renfred si Alice. Kinaumagahan lumabas ng bahay si Cheese para makipagkita kay Alice. Gaya ng dati sinasamahan siya ni Ruth ngunit nanatili siya sa anino kung saan hindi siya makikita. Sina Alice at Cheese ay kumakain sa isang kafe. Dito nila napagtanto na kailangan nilang makakuha ng mga regalo para kay Renfred at Elias. Walang ideya ang dalawa kung ano ang bibilhin kaya nagpasya silang maglakad-lakad hanggang sa makakita sila ng bagay. Nakakuha ng ideya ang dalawa mula sa isa sa mga engkanto si Hazel na nagtatrabaho bilang isang kartero. Sinabi niya sa mga babae na kunin ang mga lalaki kung ano talaga ang kanilang suot. Ang mga babae ay nasa misyon na ito ng paghahanap ng angkop na regalo nang maabyutin siya ng ilang mga delinquent mula sa lumang buhay ni Alice. Iminungkahi nila na sumama siya sa kanila para makapag-hangout sila ngunit sinabi ni Alice sa mga douchebags na hindi na siya nakikipagdeal sa substance. Ang mga lalaki ay hindi handang tumanggap ng hindi para sa isang sagot at ito ay nagre-resulta sa isang away. Pumagitna si Ruth, tinatakot ang mga lalaki at binibigyan ng oras ang mga babae na tumakas. Umupo sina Alice at Cheese sa isang pampublikong bangko para magpahinga. Hindi alam ni Cheese ang tungkol sa mga substance at napukaw nito ang kanyang pagkamausisa. Tinanong niya si Alice kung ang mga sangkap ay magandang gamitin ngunit mabilis na sinabi sa kanya ni Alice na hindi. Pagkatapos ay nagpasya si Alice na sabihin kay Cheese ang tungkol sa kanyang nakaraan. Natagpuan ni Renfred si Alice sa isang maduming eskinita. Siya ay isang nang-aabuso na walang kabuluhan sa kanyang buhay. Pinapasok siya ni Renfred ngunit si Alice kung sino siya ay hindi nagtitiwala kay Renfred. Kahit na binigyan siya ni Renfred ng bahay at lahat ng kailangan niya palagi siyang nakatutok. Nauna nang binalaan ni Renfred si Alice na huwag buksan ang kanyang mga koleksyon ng libro ngunit sa partikular na araw na ito sinasalungat ni Alice ang babala ni Renfred. Binuksan ni Alice ang isa sa mga libro at mula sa libro ay lumabas ang isang nakakatakot na hindi makatao. Nabalot ng takot si Alice dahilan upang siya ay nanlamig. Laslasin na ng halimaw si Alice nang tumalon si Renfred para gawin ang pag-atake. Hinampis ng halimaw si Renfred sa mukha ngunit bumalik sa libro sa sandaling magsara ang libro. Akmang matigas na si Alice hanggang sa makita niya ang disfigure na mukha ni Renfred. Ito ay tumama sa kanya at nagsimula siyang umiyak. Ang katotohanang hindi sinasadya ni Renfred ang masaktan para lang mailigtas siya. Tinulungan ni Alice ang lalaki na maglagay ng dressing sa kanyang mga sugat at sa sandaling iyon ipinangako ni Alice na laging poprotektahan si Renfred. Sinabi niya kay Renfred na siya ang magiging bodyguard niya at protektahan siya. Mula noon ay pinanghahawakan ni Alice ang kanyang pangako. Sa pagtatapos ng araw ang dalawa ay nakabili ng isang bagay na sa tingin nila ay maituturing na regalo. Si Alice ay bumalik sa kanyang lugar at si Cheese ay bumalik sa bahay. Naghihintay na si Elias sa kanyang pagbabalik. Sa katunayan buong oras niya itong pinagmamasdan.
Hinikayat siya ni Elias na mag-ingat at humingi ng paumanhin si Alice sa kanyang pagkilos ng walang ingat. Pagkatapos ay binigay ni Alice kay Elias ang binili nito para sa kanya. Bumili siya ng bagong collar holder para sa lalaki at pinahahalagahan siya ni Elias para sa regalo. Bilang kapalit bumili si Elias ng teddy bear para kay Alice. Nakuha ni Elias ang ideyang ito kay Angelica. Nang gabing iyon natutulog si Cheese na parang sanggol habang nakayakap sa kanyang teddy bear. Sa wakas ay may ideya na si Cheese kung ano ang amoy ng Pasko. Sa paglaon mas maraming regalo ang dumating para kay Cheese. Nakatanggap siya ng mga regalo mula kay Angelica at iba pa. Si Cheese ay umalis ng bahay upang tingnan si Simon at ito ay nang makasalubong niya ang isang batang babae si Stella. Sinasabi ni Stella na nawala ang kanyang nakababatang kapatid. Naniniwala ang mga magulang ni Stella na baliw siya ngunit sinabi ni Stella kay Cheese na nagkaroon siya ng issue sa kanyang baby brother. Nagpalitan ng masasakit na salita ang dalawa at pagkatapos nito nawala ang kanyang kapatid na si Ethan. Pinili ni Cheese na paniwalaan ang kanyang kwento. Nagkasundo sina Cheese at Elias na tulungan ang dalaga. Nag-aalok si Stella na bayaran ang kanilang mga serbisyo gamit ang mga matatamis. Nang bumangon si Elias mula sa lupa si Stella ay binalot ng takot ngunit mabilis niyang nalampasan ito. Sina Cheese, Ruth, Elias at Stella ay pumunta sa kakahuyan upang hanapin si Ethan. Binibigyan ni Cheese si Stella ng tracker na hahawakan kung sakaling mawala siya sa paghahanap. Sinubukan ni Elias na gamitin ang kanyang mahika upang mahanap ang bata ngunit napagtanto niya na may ikatlong partido na nakikialam sa paghahanap. Nagawa ni Cheese na makipagdeal sa isa sa mga engkanto sa pagtatangkang hanapin kung nasaan ang bata. Sa tulong ng mga diwata nagawa nilang matukoy ang kinaroroonan ni Ethan. Nakapagtataka nakita nilang hawak ni Ashen si Ethan. Sinasabi ni Ashen na natagpuan niya ang bata dahil siya ay inabandona. Hiniling ni Stella na ibalik ni Ashen ang kanyang kapatid ngunit ipinaalala sa kanya ni Ashen na siya ang nagsabi sa kanyang kapatid na hindi niya ito gusto. Tila ang mga salita ni Stella ay may malaking bigat at siya ay maswerte pa nga na hindi niya sinabi sa kanyang kapatid na mamatay. Ipinaalam ni Ashen kay Stella na nasira ang relasyon nila ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpa siya si Ashen na makipaglaro sa kanila. Nahuli ni Ashen sina Ethan at Elias sa ibang dimensyon. Pagkatapos ay binibigyan ni Ashen sina Stella at Cheese hanggang sa paglubog ng araw upang hanapin ang dalawa kung hindi ay hindi na niya sila pakakawalan. Nalungkot si Cheese dahil dito ngunit tiniyak ni Ruth sa kanya na hahanapin nila ang dalawa. Nagising si Ethan sa nakakulong na dimensyon nang makitang nakatitig sa kanya si Elias. Sa simula ay natakot si Ethan tulad ng kanyang kapatid ngunit mabilis niyang nalampasan ang kanyang takot. Nilapitan pa niya si Elias hinahawakan ang kanyang ulo upang tingnan kung ito ay tunay na buto o hindi. Upang maiwasan ang pang-aasar ng bata ginamit ni Elias ang kanyang mahika upang gawing ulo ng tao ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tinanong ni Elias si Ethan tungkol sa kanyang kapatid na babae at kung bakit sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na hindi niya ito kailangan. Inamin ni Ethan na hindi niya sinasadya ang sinabi niya sa kapatid. Nagalit lang ang dalawa sa isa't isa at naghabulan sila ng mga salitang hindi nila sinasadya. Samantala si Cheese ay naging isang oso sa pagtatangkang subaybayan ang pabango ni Elias. Dahil dito nahanap niya si Elias sa lawa kung saan siya madalas magpahinga. Si Elias ay lumabas mula sa tubig na kasuot ng mukha ng tao. Niyakap niya si Cheese, pinupuri siya sa kanyang pagsusumikap. Pumasok din si Stella sa tubig para sunggaban ang kapatid. Tumanggi si Ethan, pinaalalahanan si Stella na ayaw niya sa kapatid na tulad niya. Gayunpaman na-control ni Stella ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ethan na hindi niya iniisip ang pagkakaroon ng baby brother basta ito ay si Ethan. Matapos marinig ito sinabi rin ni Ethan sa dalaga na wala siyang pakialam na maging kapatid niya si Stella. Sa pamamagitan nito nakaahon na ang dalawa mula sa tubig. Sa sandaling iyon lumitaw si Ashen, pinuri ang koponan para sa kanilang katalinuhan. Bago siya mawala sinabihan ni Ashen ang mga bata na panoorin ang kanilang sinasabi dahil lagi siyang magkukubli sa mga anino upang marinig sila. Nawala si Ashen at napagtanto ng koponan na pinananatili sila ni Ashen sa ilalim ng ilang uri ng ilusyon. Patakbong lumapit ang mga magulang ni Stella sa kanilang mga anak para yakapin sila. Ang paghahanap kay Ethan ay nagpanumbalik ng mga alaala nila ng bata. Nagpasalamat si Stella kay Cheese sa kanyang tulong bago umalis kasama ang kanyang mga magulang. Sa susunod pumunta si Stella sa bahay para bisitahin si Cheese.
Aalis si Elias para sa kanyang pag-aaral dahil mayroon ng makakasama si Cheese. Si Cheese ay nakikipag-usap kay Stella sa kanyang silid nang mapansin niyang papaalis na ng bahay si Elias. Agad na nag-aalala si Cheese. Sinusundan niya si Elias na nasa anyo niyang hayop. Nang malaman ni Cheese na hindi niya kayang makipagsabayan kay Elias, nag-transform siya bilang isang lobo upang subukang isara ang distansya. Sa wakas ay naabutan ni Cheese si Elias at nang makalapit siya, hinawakan siya ni Elias at ikinulong sa loob ng kanyang katawan. Nabitag ni Elias si Cheese sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanyang katawan ng mga galame. Sa wakas ay napagtanto ni Cheese na si Elias ay hindi umaalis ngunit naguguluhan lamang tulad niya. Hindi pa rin alam ni Cheese na maaaring mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Samantala, hinahanap ni Ruth ang dalawa ngunit walang bakas ng mga ito. Ginagamit ni Elias ang kanyang kapangyarihan para pigilan si Cheese na makipag-ugnayan kay Ruth na isang malaking problema. Lalong lumalakas ang pagkakahawak ni Elias kay Cheese at nagsisimula ng matakot si Cheese. Iniisip ngayon ni Cheese kung may balak ba siyang ubusin si Elias. Sa desperadong pagtatangka na makipag-ugnayan kay Ruth, nagawa ni Cheese na maalis ang kanyang wand. Pagkatapos ay nagpadala siya ng nagninangas na ibon na nakita ni Ruth sa di kalayuan. Nagsimulang sundan ni Ruth ang ibon at sa tulong ng titania natunto ni Ruth si Cheese. Hinanap ni Ruth si Cheese at tinanong siya kung ano ang maaaring problema ni Elias. Napag-alaman ni Cheese na malamang na nagseselo si Elias. Naramdaman siguro ni Elias ang pagiging bukod tangi dahil sa presensya ni Stella sa bahay. Sinubukan ni Cheese na kumbansihin si Elias ngunit nang mapagtanto niyang hindi umaatre si Elias, gumawa si Cheese ng desperadong hakbang. Itinutok ni Cheese ang isang kutsilyo sa kanyang sariling lalamunan na nagbabantang hindi siya mabubuhay kapag hindi tumahimik si Elias. Natakot si Elias at agad na binitawan si Cheese. Humingi ng paumanhin si Elias sa kanyang ginawa ngunit hindi galit sa kanya si Cheese. Iminungkahi ni Cheese na bumalik sila sa bahay para mag-usap. Nangako si Cheese na kakausapin siya hanggang sa makatulog sila. Umuwi ang dalawa ng gabing iyon at ginawa ni Cheese ang ipinangako. Makalipas ang mga araw, nakahiga pa rin si Elias sa kama natutulog. Nag-alala si Cheese at pumunta siya kay Angelica para humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Cheese kay Angelica na kumanta siya ng isang lullaby para kay Elias para makatulog siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Angelica kay Cheese na maaaring pinagsama ang kanyang kapangyarihan sa kanta kaya naman natutulog pa rin si Elias. Lumabas si Angelica ng kwarto para kunin si Cheese nang maaaring makatulong. Naging magaan ang ulo ni Cheese ngunit bago pa siya matamaan sa lupa, nahuli siya ni Ruth. Siya ay umuubo ng pulang likido gaya ng dati. Ito ay isang senyales na siya ay gumagamit ng masyadong maraming magic na masama para sa kanyang kalusugan. Gumagawa ng paraan ang asawa ni Angelica para pakalmayan ang dalaga. Hinihimok ng lalaki si Cheese na ipagpatuloy ang pamumuhay ng hindi na stress. Binigyan ni Angelica si Cheese ng gamot para matulungan at umalis siya pagkatapos magpasalamat sa kanya. Dumating si Cheese sa bahay at si Elias ay natutulog pa rin na parang troso. Pilit na ibinuka ni Cheese ang bibig ni Elias at itinulak ang kamay sa bibig ni Elias para ihatid ang gamot. Agad na nagising si Elias. Natutuwa si Cheese na nabuhay muli ang lalaki ngunit naabutan muli siya ng pagkahapon ni Cheese at siya ay nahimatay. Si Elias ay naiwang nag-iisip kung ano ang maaaring nangyari ngunit ipinaalam sa kanya ni Ruth na magpapaliwanag siya mamaya. Samantala, inatake ni Joseph ang Land of the Dragons at inagaw niya ang dalawang dragon sa ilalim ng relo ni Lindell. Sa kabilang banda, si Renfred at ang kanyang mga kaibigang siyentipiko sina Toray at Adolf ay nagtatrabaho sa kaso ni Cheese. Nang gabing iyon, binabangungot si Cheese tungkol kay Joseph. Nakita niya si Joseph na inaatake siya sa panaginip dahilan para magising siya sa takot. Niyakap ni Cheese si Ruth para pakalmayan ang sarili. Sinabi ni Ruth sa dalaga na 2 araw na siyang natutulog. Laking gulat ni Cheese nang makita ang katulong ni Lindell sa bahay. Sa katunayan, mayroon silang isang buong bahay. Pumunta si Cheese sa sala upang hanapin si Renfred at ang kanyang mga kasama na naghihintay sa kanya. Pagkatapos nilang maalis ang mga pagpapakilala, ipinaalam kay Cheese ang tungkol sa mga dragon na ninakaw. Sa paghusga sa gamit na ginamit para makatakas sa eksena, nalaman nilang si Joseph ang may kasalanan. Si Renfred ang gumawa ng device at gusto niyang sisihin ang sarili niya pero sinabihan siya ni Cheese na huwag. Alam ng lahat na hindi niya sinasadya ang anumang pinsala kaya walang humahawak ng insidente laban sa kanya. Gusto ni Renfred at ng iba pa na tumulong sina Elias at Cheese.
Nag-aatubili si Elias na tumulong dahil sa kalagayan ni Cheese ngunit si Cheese mismo ay handang tumulong. Nakagawa siya ng paraan para kumbansihin si Elias na mas kailangan ng mga dragon ang tulong nila kaysa sa inaakala niya. Sinangayunan ito ni Elias at pinasalamatan siya ni Cheese sa pakikinig. Pakiramdam ni Cheese ay kasalukuyang nasa London si Joseph. Nakuha din ni Cheese ang ideya na ang mga dragon ay nagkakahalaga ng maraming pera. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono para tawagan ang isa sa mga ahente ng auction na humawak sa kanyang kaso. Nakuha ni Cheese ang impormasyon na ang dragon ay sasabak sa auction. Sa araw ng auction tumungo si Cheese at ang kanyang mga tao sa gusali ng auction. Si Elias ay nagsusuot ng disguise upang panatilihing hindi kilala ang kanyang sarili. Sinabi sa kanila ng ahente ng auction na magsisimula ang auction ng 6 PM at iminumungkahi niya na gumawa sila ng iba pang mga bagay bago iyon. Ang Cheese ay binibigyan ng malaking halaga para magamit sa auction para masigurado na sila ang bibili ng dragon. Nang subukan ni Renfred na turuan si Elias kung paano gagawin ang kaso ni Cheese halos maghagisan ang dalawa. Sinabihan ni Elias si Renfred na layuan ang negosyo nila ni Cheese dahil sa kanya si Cheese. Pagsapit ng 6 PM magsisimula ang auction. Gaya ng inaasahan ng dragon ang pinakamataas na presyo ng araw. Ang dragon ay inilantad at sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dragon makikita ni Cheese na ito ay natatakot. Magsisimula na ang bid at sa maikling panahon tumaas ang bid. Inaasahan ito dahil nagbebenta sila ng dragon. Habang nagpapatuloy ang auction biglang nakarinig si Cheese ng kakaibang boses na nakikipag-usap sa kanya. Ang boses na nakikipag-usap kay Cheese ay boses ng isang babae at gumagamit siya ng telepathy para kumonekta kay Cheese. Magpapatuloy ang auction hanggang sa nakakagulat na lumabas ang dragon sa reinforced steel. Binalot ng gulat ang silid dahilan upang tumakas ang mga potensyal na mamimili. Gayunpaman si Cheese at ang kanyang mga tao ay nasa loob pa rin ng bulwagan. Napaluha si Cheese habang nakatitig sa dragon na sumisigaw dahil gusto na nitong umuwi. Medyo adobo na si Cheese at ang kanyang mga tao dahil hindi alam ng dragon kung sino ito at baka mapatay lang ang sinumang makahahadlang. Dumating si Ariel ang diwata sa pinangyarihan habang nasusunog ang lahat. Pinakalma ni Elias si Cheese, sinabi sa kanya na tutulungan niya siya sa pagsipsip ng magic ng dragon. Ibinaling ng buong team ang kanilang atensyon sa dragon at tinamaan ito ng nakakapigil na magic. Ito ay hindi bumaba ng maayos dahil ito ay nakakagalit lamang sa dragon. Gayunpaman nakuha ni Elias si Cheese sa likod ng dragon bago ito makatakas mula sa gusali. Nang nasa likod na ng dragon si Cheese, tinanggal niya ang bracelet na naglalaman ng mahika na ibinigay sa kanya ni Angelica. Nagagawang tamaan ng Cheese ang dragon na may sapat na mahika na inihulog ito sa ilog. Ibinaba nito ang dragon ngunit namamatay din si Cheese. Nagising si Cheese sa bahay ngunit may kakaiba sa kanya. Si Cheese ay may dalang sumpa mula sa dragon sa kanyang kaliwang kamay. Nag-aalala ang lahat sa kanya ngunit nananatiling kalmado si Cheese. Nakahinga ng maluwag si Cheese nang marinig niya ang pagbaba at ngayon ay natutulog. Sinabi ni Lindell kay Cheese na ang sumpa ng dragon ay bumabaon sa kanyang katawan at kalaunan ay papatayin siya. Hindi alam ni Lindell kung gaano katagal ang natitira sa kanya ngunit sigurado siyang malapit na itong mamatay. Kahit marinig ito hindi naman mukhang natatakot o nag-aalala si Cheese. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na handa siya para sa pinakamasama. Maya-maya umalis si Cheese ng bahay para mamasyal sa paligid, binabati ang lahat ng kanyang naging kaibigan. Nang matapos siya umupo siya sa mahabang pader at sinamahan siya ni Ruth. Muntik na siyang mahulog sa pader ngunit nagpakita si Elias sa tamang oras para buhatin siya. Simula pa lang pala ay sinusundan na siya nito. Nag-aalala si Elias sa dalaga at sinisikap niyang masigurado kung okay lang siya. At least pareho silang nangako na mananatili sa isa't isa hanggang sa huli. Alam na ni Elias na mangyayari ito at hinihiling niya na sana ay napigilan niya si Cheese. Sa kasamaang palad huli na para gawin iyon. Mukhang payapa naman si Cheese kahit kasing laki ng dragon ang kaliwang braso niya. Ang tatlo ay bumalik sa bahay upang makilala ang isang mangkukulam si Mariel na naghihintay sa kanila. Mukhang interesado si Mariel kay Cheese dahil sa sumpang dinadala niya ngayon. Gumagamit si Mariel ng spell upang masuri ang antas ng pinsala sa kamay. Pagkatapos niyang gawin, tinanong ni Mariel si Cheese kung interesado siyang maging isang mangkukulam. Sinabi ni Mariel na ang kanyang coven ay maaaring magkaroon ng kung ano ang kinakailangan upang matulungan siya.
Interesado si Cheese na sumali ngunit iminumungkahi ni Mariel na pumunta muna siya sa pagtitipon bilang panauhin. Bago umalis ng bahay binibigyan ni Mariel si Cheese ng parsela para buksan kapag handa na siya. Ilang sandali pa dumating si Stella sa bahay para imbitahan si Cheese sa kanyang birthday party. Kaarawan din pala ni Cheese sa araw ding iyon. Walang nakakaalam nito kaya naman walang arrangement para sa kanya. Iminumungkahi ni Stella na magdaos ng party si Cheese sa susunod na taon ngunit walang katiyakan na aabot si Cheese sa susunod na taon. Nang maglaon sa araw na iyon nagpasya si Cheese na sumali sa pagtitipon ng mangkukulam. Handang gawin ni Elias ang lahat para matiyak na mananatiling buhay ang dalaga. Samantala binabantayan ni Joseph ang sitwasyon mula sa kanyang lugar. Pagdating sa pugad ni Joseph nakita ni Cheese si Stella na nakakulong sa isang hola. Siya ay malamig ngunit siya ay buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Joseph kay Elias ang kanyang plano. Dahil isinumpa siyang mabuhay magpakailanman at si Cheese ay tiyak na mamamatay gusto ni Joseph na ibigay sa kanya ni Cheese ang kanyang kaliwang braso. Upang matiyak na hindi tinatanggihan ng kanyang katawan ang braso hiniling ni Joseph na makipagpalitan muna sila ng eyeballs. Dinukot niya ang isang mata niya at tinulungan din niya si Cheese. Ang pagpapalitan ng mga mata ay walang epekto kay Joseph na nagpapakita sa kanya na ang pagkuha ng braso ay hindi rin makakasama sa kanya. Gayunpaman natagpuan ni Cheese ang kanyang sarili sa isang sukat ng panaginip dahil sa mata ni Joseph. Nakikita niya ang kanyang sarili na muling pinagmamasdan ang kanyang sarili noong bata pa siya. Masaya ang kanyang pamilya at ang kanyang ama ang kanilang tagapagtanggol laban sa supernatural. Napagtanto ni Cheese na sinadyang itago ni Joseph ang kanyang panaginip kaya hindi siya magising. Habang naroon siya nakilala ni Cheese ang isang nakatagong bahagi ni Joseph. Gustong tulungan ng lalaki si Cheese ngunit ipinaalam sa kanya na kailangan muna niyang maging handa. Nawala ang lalaki na iwan si Cheese na nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa paghahanda. Patuloy na binabantayan ni Cheese ang kanyang buhay at ang araw na umalis ang kanyang ama sa bahay ay minarkahan ang araw na nagsimulang bumaba ang lahat. Sinimulan silang aibuli ng supernatural dahil wala na ang ama para protektahan sila. Naging gulo ang kanyang ina sa kawalan ng kanyang asawa. Isang araw ang ina ni Cheese ay nabigla at gumawa ng isang kakilakilabot na desisyon. Natutulog si Cheese nang bigla niyang makita ang kanyang ina na nakatayo sa ibabaw niya sinusubukan siyang sakalin hanggang mamatay. Sa huling minuto huminto ang kanyang ina. Parang may nagsabi sa kanya na huminto. Napagtanto ng babae ang kanyang pagkakamali at ang pagkakasala ay nanag sa kanya. Dahan-dahan siyang pumunta sa balkonahe at humingi ng paumanhin kay Cheese bago tumalon sa kanyang kamatayan. Sa mismong araw na iyon nawala ni Cheese ang lahat ng mayroon siya. Ngayong muli niyang pinagmamasdan ang lahat lumalabas sa kanya ang kanyang ina sinisisi siya sa lahat. Tinanong ni Cheese ang kanyang ina kung bakit hindi niya tinapos ang lahat nang magkaroon siya ng pagkakataon. Hindi na iyon inaalala ni Cheese dahil mayroon na siyang mga taong nakakaunawa at nagmamalasakit sa kanya. Nasa tabi na rin ni Cheese si Elias ngayon. Walang pag-aalinlangan si Cheese ay talagang nagmamalasakit sa lalaki kahit na maaaring siya ay isang douchebag kung minsan. Nagpasalamat si Cheese sa kanyang ina sa pag-abandona sa kanya dahil hindi niya makikilala ang mga ganoong kabait na tao. Sinabi ni Cheese sa kanyang ina na hindi niya siya patatawarin ngunit iiwan niya siya at magpatuloy. Sa pamamagitan nito ang mga alaala ng kanyang ina ay naging mga bulaklak at sila ay lumipad. Pagkatapos ay nakita ni Cheese ang alter ego ni Joseph na nakatayo sa kanyang harapan. Malamang siya si Cartifieles at siya ang entidad na nagpapanatili sa isang tao na walang kamatayan. Nag-aalok si Cartifieles na biyayaan si Cheese ng immortalidad hanggat handa siyang mabuhay. Alam ni Cheese na may gusto si Cartifieles bilang kapalit. Simpleng sagot ni Cartifieles na gusto niyang tulungan siya ng dalaga. Si Joseph ay magsisimulang magtrabaho kay Cheese kapag siya ay nabuhay muli. Sa isang sorpresang pag-atake hinawakan ni Cheese si Joseph sa lalamunan na pinilit na sumigaw na parang isang maliit na asong babae. Ang kawalan ng kakayahan ni Elias na mahanap si Cheese ay nababaliw sa kanya. Nakahiga siya sa kagubatan at nagpakawala ng malakas na hiyaw na pumapatay sa bawat halaman sa kanyang paligid. Nagpakita si Spriggan at ang Reyna nang mapagtanto nila ang antas ng pinsalang dulot ni Elias. Hindi nila siya mapapaikot sa paggawa ng kaguluhan. Inaalo ng Reyna si Elias at sumama rin si Oberon. Tiniyak ni Oberon kay Elias na tutulungan nila siyang mahanap si Cheese kung ito ang gusto niya. Gusto ni Titania na igapo si Elias sa lupa habang hinahanap nila si Cheese ngunit tumanggi si Elias.
Pinagsama-sama ni Elias ang sarili sa pagtatangkang maging mas mabuting tao para kay Elias. Sa sandaling magkasundo sila pinakawalan ni Titania ang kanyang kapangyarihan nagpapadala ng salita sa bawat diwata sa rehiyon. Ang lahat ay nagbabantay kay Cheese. Si Mariel ay nakatanggap ng isang pagbisita mula kay Phyllis pinagalitan siya sa pagsasabi kay Elias na maaari siyang kumuha ng panibagong buhay upang palitan ang kay Cheese. Nagawa ni Phyllis na ipakita kay Mariel ang pagkakamali ng kanyang mga paraan. Sa sandaling napagtanto niya ito tumakbo si Mariel palabas ng bahay upang subukang itama ang kanyang pagkakamali. Sa kabilang banda kasalukuyang pinapanood ni Cheese ang backstory ni Joseph. Si Joseph ay isang sepulchero na walang gustong makasama. Lahat ng tao sa nayon ay kinasusuklaman ang kanyang asno. Isang araw natagpuan niya ang isang mahinang individual na nakahandusay sa kagubatan. Tumakbo si Joseph para tumulong. Dinadala niya ang tao sa kanyang bahay at inaalagaan siya. Cartiphylus pala ang pangalan ng tao. Natutuwa si Joseph na humingi ng tulong sa kanya si Cartiphylus dahil literal na siya ang unang taong gustong makipag-ugnayan sa kanya. Masaya si Joseph na patuloy na tumulong kay Cartiphylus nang hindi humihingi ng bayad. Sa katunayan itinuturing niya ngayon si Cartiphylus bilang kanyang kasama. Gayunpaman si Cartiphylus ay mukhang hindi siya gumagaling. Isang araw bumalik si Joseph sa bahay na mukhang bogbog matapos siyang bugbugin ng ilang taga-nayon. Umuwi siya ng may luha sa mga mata. Frustrated tinanong ni Joseph si Cartiphylus kung kailan niya gustong gumaling para tuluyan na silang makaalis sa nayon. Hindi nagtagal pagkatapos nito na pagtanto ni Joseph na maaaring immortal si Cartiphylus. Sina Cartiphylus at Joseph pagkatapos ay gumawa ng isang kasunduan ng magkasama. Si Cartiphylus ay sumanib kay Joseph na ginagawang halos hindi masisira. Makalipas ang 2,000 taon gumagala pa rin si Joseph sa ibabaw ng lupa. Pagod na si Joseph sa pagiging immortal at gusto na lang niyang mamatay ngunit tila walang paraan para maalis ang problema. Bumalik sa lab ni Joseph na bigla siya nang mapagtanto niya na tiningnan ni Cheese ang kanyang nakaraan. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang ngunit bago siya makakuha ng pagkakataon na saktan si Cheese lumitaw si Titania sa silid. Kasama ni Titania sina Elias at Ruth. Upang alisin ang kaaway sa kanyang likuran pinakawala ni Joseph ang grupo ng mga Chimera na hawak niya sa kanyang lab. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng mga Chimera at ng mga dumating upang iligtas si Cheese. Ginamit ni Joseph ang pagkakataong ito para makatakas. Si Cheese na nakakita kung gaano ang paghihirap ng bata ay nagpasya na sundin siya laban sa payo ng Titania. Hinahabol din ni Ruth at Elias si Cheese dahil ito ang gusto niya. Kahit galit pa rin si Cheese kay Elias kailangan niya ang tulong nito. Habang tinatakbuhan si Joseph nahanap ni Cheese si Mariel. Upang maabuti ng lalaki si Mariel ay nag-transform sa isang toro. Tinutulungan nito si Cheese na malapitan si Joseph. Nakipagkasundo si Cheese kay Elias bago sila makarating sa kung saan naghihintay sa kanila si Joseph. Sinabi na niya kay Elias ang plano niya. Nakarating si Cheese sa kinaroroonan ni Joseph at nakiramay sa kanya dahil marami siyang pinaghirapan. Naiintindihan ni Cheese ang kanyang sakit ngunit ipinaalam sa kanya na talagang wala siyang pakialam dahil may pagpipilian siyang maging mabuti ngunit pinili niyang maging masama. Dahil dito plano ni Cheese na talunin siya. Pinutol lang nito si Joseph dahil walang pagkakataon si Cheese laban sa kanya. Sinundan ni Cheese si Joseph ngunit sa kanyang pagtataka lumitaw si Ashen nang wala saan. Si Ashen pala ay katrabaho na ni Joseph noon pa man. Sinubukan ni Joseph na ilibing si Cheese sa ilalim ng bundok ng mga surot ngunit dumating sina Ruth at Elias upang alisin ang mga surot. Nandoon din si Ariel sa eksena handang tumulong kay Cheese. Nawawala ng kamay si Joseph at plano niyang palitan ito ng sinumpaang kamay ni Cheese. Hinabol ni Elias si Ashen at gamit ang isang lihim na spell na gawa niyang palamigin si Ashen bago siya mapawi ang kanyang ulo. Si Ashen ay nawala sa eksena ngunit tulad ng inaasahan hindi siya patay. Itinulak ni Cheese si Joseph sa pagtatangkang tulungan siya ngunit ibinaon ni Joseph ang batang babae gamit ang kanyang kuko. Iniisip ni Joseph na siya ay nanalo hanggang sa napagtanto niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Cheese. Dumating si Ruth mula sa likod ni Cheese para bunutin ang eyeball ni Cheese na ginagamit ni Joseph. Hindi rin makatakas si Joseph dahil ginamit ni Ace ang kanyang asensya para gumawa ng hadlang. Ito ang plano na ginawa ni Cheese kay Elias bago sila nakarating kay Joseph. Niyakap ni Cheese si Joseph para aliwin siya at sinimulan niyang kantahin siya ng isang oyayi.
Matapos gawin ni Cheese ang lullaby, matagumpay niyang naalis si Cartifiles sa katawan ni Joseph. Namatay si Cheese dahil sa procedure. Nakuha ni Cheese si Cartifiles at si Cheese ay mayroon na ngayong walang kamatayang pagkatao at ang dragon na naninirahan sa kanya. Nagkasundo ang dalawa na bantayan ang isa't isa. Balang araw papatayin ng dragon si Cheese, ngunit pananatilihin siyang buhay ni Cartifiles hanggang noon. Nang magising si Cheese, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang silid. Sina Elias at Ruth ay kasama niya. Ang una nilang ginagawa ay ang pagtatalo tungkol sa desisyon ni Elias na isakripisyo si Stella. Nalampasan ito ng tatlo para magpatuloy sa kanilang mga regular na aktibidad sa buhay. Anumang oras na aalis si Cheese ng bahay, binibigyan siya ni Elias ng ilang mga patakaran na dapat sundin upang matiyak na siya ay nananatiling ligtas. Binisita ni Cheese si Joseph sa kubo sa ilalim ng lupa na ginawa para sa kanya. Si Joseph ay payapa na ngayon pagkatapos ng lahat. Nang malaman ni Asha na payapa na si Joseph, iniwan niya ito dahil wala na siyang silbi sa kanya. Pumunta si Cheese sa bahay ni Angelica para kumuha ng regalo sa birthday ni Stella. Pagdating sa bahay ni Stella, malugod na tinanggap si Cheese. Ibinigay ni Cheese kay Stella ang Reg Along, dala nito para sa kanya. Nang maglaon, ipinatawag ni Cheese si Elias sa kakahuyan. Si Cheese ay nakasuot ng wedding gown at nakasuot din siya ng singsing. Isinuot niya ang isang singsing sa daliri ni Elias at ito ay nang napagtanto ni Elias na si Cheese ay nagmumungkahi ng kasal sa kanya. Isang taon na silang magkasama at naging komportable na si Cheese kay Elias. Tinanong ni Elias si Cheese kung magiging okay siya sa kanya kapag nag-transform siya sa kanyang napakapangit na anyo at tiniyak sa kanya ni Cheese na magiging siya. Kapag naunawaan na nila ito, kinuha ni Elias si Cheese, tinanggap siya bilang kanyang nobya. Ito naging opisyal na mag-asawa sina Elias at Cheese.